Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1199. Pagkatapos nito, lumakad si Bennett Melvez sa kanyang ina, si Ruby Lamar. Mom, confirmed na. Ang babaeng iyon ay si Brianna Melvez. Sinabi niya. Agad na nanlaki ang mga dilaw na pupil ni Ruby. Pagkatapos noon, naging malamig at malupit ang ekspresyon ng mukha niya. Paano si Yvonne Wilmer? Patay na siya. Namatay siya maraming taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, pagkatapos makatakas mula sa pamilya Melvez, nabuhay siya ng 6 na taon pa, sabi ni Bennett. Malamig na single ni Ruby. Ang swerte naman. Kahit na matapos ubusin ang Poison King's soul scattering poison, nabuhay pa siya ng 6 na taon. Ang maliit na B***stick na iyon, lalo na, ay kayang mabuhay hanggang ngayon. Talagang nagtataka ako kung paano nila nagawa iyon. Morn, bakit sa tingin mo ay hindi nila sinabi kay Dad ang tungkol dito dahil nabuhay sila sa loob ng maraming taon? Ito ay isang bagay na hindi lubos maisip ni Bennett. Malungkot na tumawa si Ruby. Bakit sa tingin mo? Iyon ay dahil iniisip ni Yvonne na ang taong pinilit siyang uminom ng nakalalasong alak ay ang iyong ama. Nandoon lang ako para gawin ang itinuro niya sa akin. Sa palagay mo ba ay pupunta pa rin sila sa iyong ama at magsusumbong sa kanya tungkol dito? Ito ay palaging ang pamamaraan na Ruby ay pinaka-nalulubod sa. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, walang nakatuklas nito. Kaya naman pagkatapos magsalita, nagsimula na naman siyang tumawa ng malakas. Pagkaraang huminto sandali, umupo siya sa isang napakagandang yari sa sulihiya at kumuha ng isang tasa ng tsaa ng pugad ng ibon. Uminom siya ng ilang higop bago nagsalita. Halika. Sabihin sa akin kung ano ang ginawa ng maliit na bitik na iyon, Brianna, sa lahat ng mga taon na ito. Ang kanyang ina ay isang B***stick na ipinagbili ang kanyang katawan upang libangin ang iba. B***stick din dapat si Brianna. Kung wala si Yvonne, naging prostitute kaya siya. Hindi ito nangyari. From the information I gathered, she seems quite capable, sabi ni Bennett. Oh. Pray tell, sabi ni Ruby. Nagpakasal si Brianna sa isang lalaking nagngangalang William Rockefeller sa California. Nanganak pa siya ng isang lalaki. Ilang dekada na ang nakalilipas, nagtatag siya ng isang malaking negosyo, ang Rockefeller Group, na nagbebenta lamang ng mga produktong kosmetiko. Sa tuktok nito, ang kumpanya ay may market value na 300 bilyon. Gayunpaman, sa mga oras na ito noong nakaraang taon, isang aksidente ang nangyari. Namatay ang kanyang asawa sa isang car crash at nakoma siya sa loob ng 10 buwan, sabi ni Bennett. Sa puntong ito, ngumuso si Ruby. Ang maliit na B***stick na ito ay nakatakdang magdala ng malas sa kanyang asawa, sabi niya. Pero nagising siya 3 buwan na ang nakakaraan. Kamakailan lamang, nagtayo siya ng isang bagong kumpanya ng kosmetiko. Ito ay tinatawag na Lush Cosmetics. Mukhang maganda ang ginagawa nito. Kung bakit siya kinidnap, hindi pa namin nalaman ang dahilan sa ngayon. Sabi ni Bennett. Ano? Lush Cosmetics. Sa sandaling iyon, isang babae ang pumasok sa pintuan mula sa labas. Siya ay humigit kumulang sa edad na 50 at siya ay nakadamit ng maganda at eleganteng. Ang babaeng ito ay anak ni Ruby, si Bailey Melvez. Nay, kuya, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Bakit alam ng isang lalaking tulad mo ang tungkol sa Lush Cosmetics? Tanong ni Bailey. Bahagyang kumunat ang noo ni Ruby. Bakit wala akong narinig noong pumasok ka? Ang mga bagay na pinag-usapan nila kanina ay hindi alam ni Jeronimo Melvez. Kung hindi, hindi na siya makakatagal pa sa pamilya Melvez. Base sa kung gaano kamahal ng matanda si Yvonne Wilmer, baka mapatay pa niya si Ruby. Buti na lang, anak ito ni Ruby. Narinig din ng kanyang anak na babae ang ilang mga bagay tungkol sa nangyari ilang taon na ang nakalilipas. Kaya naman nakakapagpahinga si Ruby. Bailey, paano mo rin nalaman ang tungkol sa Lush Cosmetics? Tanong ni Bennett. Umisi si Bailey. Siyempre, alam ko ang tungkol dito. Uso na ngayon ang Lush Cosmetics. Ang mga produkto nito ay inendorso ng superstar si Dia Stormer.
Maging ang cream na pangtanggal ng peklat o ang acne cream, lahat sila ay pinakamahusay sa pinakamahusay. Ano man ang tatak na ito ay lumabas, halos nangingibabaw ito sa buong industriya ng kagandahan at skincare. Sa kasamaang palad, ang kumpanyang ito ay lubos na ipinagmamalaki. Gusto ng kaibigan kong magbenta ng mga produkto ng Lush Cosmetics. Sa kabila ng pagdadala ng ilang mga kagalang-galang na tao upang makipag-usap sa kumpanya, ang kanilang mga tao ay hindi man lang magpapakita ng anumang paggalang, sabi ni Bailey. Kung ganoon, alam mo ba kung sino ang boss sa likod ng Lush Cosmetics? Tanong ni Bennett. Narinig ko na ito ay isang batang babae na tinatawag na Howards o isang bagay, sabi ni Bailey. Well, nagkakamali ka. Iyan ay isang smokescreen lamang. Ang totoong tao sa likod ng kumpanya ay si Brianna Melves. Sabi ni Bennett. Brianna Melves. Pamuka ang bibig ni Bailey. Halos mapasigaw siya ng malakas. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1200. Hindi makapaniwalang tumingin si Bailey Melves sa kanyang ina at kuya. Hindi nagtagal, nalaman niya ang humigit kumulang tungkol sa kung ano ang buong pagsubok. Kuya, ang Lush Cosmetics ay isang magandang kumpanya. Narinig ko mula sa aking kaibigan na ang kumpanyang ito ay may walang limitasyong hinaharap. Kung ito ay tatakbo ng maayos, maaari pa itong kumita ng ilang 10 trilyong dolyar sa isang taon, sabi ni Bailey. Ano? This time, pati si Ruby Lamar ay nabigla. Ibinagsak niya sa lupa ang tasa ng bird's nest tea sa kanyang mga kamay. Umiling si Bennett Melves. Ate, papel ba ang tingin mo sa pera? Ang 10 trilyong dolyar ay hindi maliit na halaga. Alam mo ba kung magkano iyon? Sa Alaska, wala pang 20 kumpanya ang nagmamay-ari ng mga asset hanggang 10 trilyong dolyar. Sa katunayan, wala pang 5 kumpanya ang kumikita ng 10 trilyong dolyar sa isang taon, aniya. Umisi si Bailey. Kuya, hindi mo lang alam kung gaano kalakas ang Lush Cosmetics. Sa mundong ito, ang pinakamadaling kikitain ay palaging mula sa mga kababaihan. Dahil haharapin mo si Brianna Melves, kailangan mo munang kumuha ng Lush Cosmetics. Kung hindi, ito ay isang malaking kawalan, sabi niya. Bago pa makapagsalita si Bennett, nag-offer muna ng opinyon si Ruby. Tama iyan. Tama ang sinabi ni Bailey. Kailangan muna nating kumuha ng Lush Cosmetics. Ito ang ating magiging gold-laying chicken. Kahit ano pa, Melves pa rin ang apelyido ni Brianna. Kapag namatay na sila ng kanyang anak, natural na sa pamilya Melves ang kanilang mga ari-arian. Tama lang, sabi niya. Kung narinig ito ni Brittany Rockefeller, malamang na masusuka siya ng dugo sa galit na nararamdaman niya. Walang mas kasuklam-suklam at walang kahihiyan kaysa kay Ruby. Iniling ko na kay Shadow na magmadali sa California. Gayunpaman, bukod sa pagpatay ng mga tao, hindi alam ni Shadow kung paano haharapin ang mga bagay na may kaugnayan sa negosyo, sabi ni Bennett. Isama mo si Tucker sa kanya. Ito ay tungkol sa oras na siya ay pumunta doon upang makakuha ng ilang karanasan, sabi ni Ruby. Si Tucker ay ang bunsong anak ni Bennett Melves, si Tucker Melves. Ngunit narinig ko ang tungkol sa isang nakakagulat na labanan sa Moonlight Lake sa California. Dahil sangkot dito si Brianna, delikado ba ito? Tanong ni Bailey. Umuso si Bennett. Nakita ko ang video. Ang mga bagay na Grandmaster ay lahat ng pagmamalabas. Paano nagkaroon ng napakaraming martial honors sa mundo? Tiyak na nangyari ang pagsabog na iyon dahil may nagbaon ng malaking bilang ng mga pampasabog sa ilalim ng Moonlight Lake ng maaga. At saka, si Brianna at ang anak niya lang ang kinakaharap namin. Don't worry, sabi niya. Agad na nagpalakpakan si Bailey. Maganda kung ang Lush Cosmetics ay nahulog sa aming mga kamay. Dati, hindi ko mabili ang beauty cream na gusto ko. Kapag nakuha na natin ito, ang mga maharlikang babaeng iyon sa bilog ay kailangang sumipsap sa akin. Ang pamilya ng tatlo ay naaaliw sa kanilang sarili sa masasayang pag-iisip at hindi nila napigilan ang pagtawa ng malakas. Si Richard Asterisk. Kinaumagahan, magkasamang pumunta sina Alex Rockefeller at Brittany Rockefeller sa sementeryo.
Nilinis nila ang puntod ni William Rockefeller at nag-alay. Sumama sa kanila sina Waltz Floor, Maya Howard, Holly Yates, at maging si Zyla Stormer. Alam ni Waltz na ang cinerary urn ay naglalaman ng abo ng matandang baboy. Gayunpaman, wala siyang dahilan para hindi sumama. Sila ay okupado ng hanggang kalahating araw. Nang makita nina Alex at Waltz si Brittany na umiiyak sa harap ng abo ng matandang baboy, hindi talaga sila makatingin sa kanya ng diretso. Nang malapit na ang tanghali, sa wakas ay bumalik ang grupo ng mga tao sa Rockefeller Manor. Laking gulat nila nang may naghihintay na sa kanila sa harap ng entrance. Isang binata na may malamig at mayabang na ekspresyon sa mukha. "Sino sa inyo ang tinatawag na Brianna Melves?" Tanong niya nang makita sila. Ang puso ni Brittany ay nanginginig ng husto. "Anong gusto mo?" Nagtataka siyang tumingin sa binata. "Ibig sabihin ikaw si Brianna Melves." Naglabas ng imbitasyon ang binata at inihagis kay Brittany. Ngayong gabi, alas 8, sa Shangri-La Hotel. Inimbitahan ka ni Young Master Melves na pumunta. Kung maglakas loob kang hindi magpakita, ikaw ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Kabanata 12:01. Nang matapos magsalita ang mayabang na binata ay ngumisi ito at tumalikod para buksan ang pinto ng Porsche na nakaparada sa malapit. Papasok na sana siya sa loob at umupo. Mula sa kanyang pananaw, ibinababa ni Young Master Melves ang kanyang sariling katayuan sa pamamagitan ng paghahatid ng imbitasyon sa grupong ito ng mga tao. Ano ang mga karapatan ng mga mamamayan na naninirahan sa maliliit na lugar tulad nito? Ang isang direktiba ng pamilya ay sapat na upang ipatawag sila. Sa katayuan ng pamilya Melves ngayon, sino ang mga ngahas na tumanggi sa kanilang mga utos? Sandali lang. Sigaw ni Alex Rockefeller. Kumunat ang noo ng binata, lumingon, at tinignan si Alex mula itaas hanggang ibaba. Nang napagtanto niyang si Alex ay isang ordinaryong tao na walang martial arts cultivation, lalo pang nanunuya ang kanyang tingin. Ano pa ba ang hindi mo naiintindihan? Oh, tama. Binanggit ni Young Master Melves na dapat sumama rin ang anak ni Brianna Melves. Kung late ka, hehe. Paano kung malate tayo? Tanong ni Waltz Floor na may masamang tingin sa mga mata. If you're late, napalingon ang binata kay Waltz. Biglang nagningning ang mga mata niya. Siya ay napakaganda. Pagkatapos noon, nilainggan niya si Maya Howard, isa pang napakagandang babae. Bigla niyang nakalimutan ang gusto niyang sabihin. Nanatili siyang nakatitig sa dalawang dilag habang ang walang katapusang pagsinta ay nagsimulang sumiklab sa kanyang dibdib. Bakit ang mga magagandang babae na gusto nila ay kasama ng isang walang kwentang lalaki tulad ni Alex? Paano siya karapat-dapat sa kanila? Magsalita ka. Malamig nang umuso si Waltz. Sa mga mata ng binata, tila perpekto pa rin ang kanyang galit na galit. Pakiramdam niya ay kinikilig na siya. Gayunpaman, nang makita niya ang kamay ni Waltz na nakahawak sa kamay ni Alex, alam niyang ang ibig sabihin nito ay si Waltz talaga ang babae ni Alex. Naging malamig ang tono niya. Kung siya ay huli, hindi siya mabubuhay upang makita ang araw bukas. Ganoon ba? Boom! Tarat-tarat. Walang magandang ugali si Waltz. Kanina lang ay nakangiti pa rin siya ng malawak. Sa sumunod na sandali, naging agresibo siya. Matapos tumalon sa hangin, sinipa niya ang mukha ng binata gamit ang talampakan ng kanyang sapatos. Bahagyang napaangat ang ulo ng binata at tumama sa pinto ng kotse. Nalaglag ang tatlo niyang ngipin na may kasamang dugo. Ikaw! How dare you hit me? Alam mo ba kung sino ako? Bish! Binitukan ulit siya ni Waltz. Sa pagkakataong ito, sinipa niya ang binata sa leeg nito at idinikit ang mukha nito sa bintana ng sasakyan. Sa kabutihang palad, nag-alay si Waltz sa sementeryo ngayon. Kaya naman siya ay nagbihis ng mas malinaw na may isang pares ng itim na maong at puting sports sneakers. Kung nakasuot siya ng manipis na mataas na takong, malamang na matusok ang kanyang leeg. Kung patuloy kang magsalita ng ganyan, dudurugin ko ang ulo mo. Ungol ni Waltz. Hindi akalain ng binata na ganito ang pakikitungo niya. Isa rin siyang peak Royal Rank martial artist.
Noong una, naisip niya na magagawa niya ang lahat ng gusto niya pagdating niya sa kanayunan ng California, malayo sa politikal na kapaligiran. Pero laking gulat niya nang natanggal agad ang 3 ngipin niya ng isang babae. Tinatapakan pa niya ang ulo niya. Higit sa lahat, wala siyang magagawa para lumaban. Paano ito nangyari? Bakit napakalakas ng babaeng ito? Halika na. Sabihin mo sa akin, sinong young Master Melves ang tinutukoy mo? Kanino ka alipin? Tanong ni Waltz. Nakadikit ang bibig ng binata sa bintana ng sasakyan. Nahihirapan man lang siyang huminga. Ikaw, si young Master Melves, syempre, mula sa pamilya Melves ng Alaska, si Tucker Melves. Bukod sa mga miyembro ng pamilyang Melves ng Alaska, sino sa Amerika ang maglalakas loob na tawagan ang sarili sa titulong iyon? Tumingin si Alex kay Madam Brittany Rockefeller. Sa katunayan, ito ang pamilyang Melves. Sa sandaling ito, biglang nakaramdam ng sobrang inis si Alex. Anong ginagawa ni Zachary Xavier? Hindi ba't malinaw na inutusan ni Alex si Zachary na huwag banggitin ang bagay na ito sa pamilya Melves? Sa huli, pagkatapos ng kanilang napag-usapan noong nakaraang araw, bumalik si Zachary upang ibunyag ang impormasyon sa pamilya Melves. Base sa kung paano hinarap ni Zachary ang bagay na ito, inisip ni Alex kung seryoso ba talaga siya sa pag-aayos ng mga nasirang relasyon. Gayunpaman, bakit hinanap sila ng pamilya Melves ng labis na galit? Na-curious din si Alex. Samantala, pinagmasdan ng binata ang mga ekspresyon ng mukha ni na Alex at Madam Brittany. Alam niyang namulat na sila sa totoong sitwasyon at natatakot na sila. Malamig siyang tumawa. Bakit hindi mo ako pinakawalan? Ako ay mula sa pamilyang C ng Alaska. Isa akong disipulo ng maharlikang pamilya at Nixie. Hindi mo ako kayang saktan. Matapos bitawan ni Waltz ang binata ay nilainggan siya ni Alex. Bumalik ka at sabihin kay Tucker Melves na pupunta tayo doon. Si Nixie ay lumuwa ng isang subo ng dugo bago malamig na tinitigan si Alex ng ilang sandali. Pagkatapos nun tinuro niya si Waltz. Babae mo ba siya? Sinaktan niya ako kanina at nangangahulugan ito na nasaktan niya ang pamilya C at si young Master Melves. Gusto ko siyang isama. Ano mang pagtutol. Natulala si Alex saglit. Saan mo siya dadalhin? Napangiti si Nick sa masamang paraan. Siyempre, sa akin siya matutulog. Iyon lang ang paraan para mapawi ang galit ng pamilya C at ng galit ni young Master Melves. Bang! Eksaktong sinipa ni Alex si Nick sa pagitan ng kanyang mga hita. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1202. Tumalon sa himpapawid si Nixie kumukulot sa lupa na parang tuyong hipon sa susunod na segundo. Gusto man niyang umiyak sa sakit na walan siya ng lakas para gawin iyon. Ang tanging nagawa niya ay umikot sa ilalim ng sasakyan. Hindi mo nakakailanganin ang mga babae. Magwala ka. Ulalas ni Alex Rockefeller. Pinagpawisan si Nick. Pakiramdam niya ay may isang bagay na mahalaga sa kanya ang nadoroj. Ang ganitong uri ng sakit ay hindi kayang tiisin ng ordinaryong tao. Gayunpaman si Holly Yates ay naglabas ng punyal noon at gumawa ng ilang mga galaw malapit sa kanyang leeg. Nag-iwan pa siya ng ilang madugong sugat. Kung hindi ka umalis, uukit ako ng bulaklak sa leeg mo. Nakaramdam ng gulat at galit si Nick. Bago siya dumating, naisip niyang narito lamang siya para mamasyal ng may pagmamalaki. Hindi niya naisip na kailangan niyang oprahan at mag-iiwan ng isang bagay na mahalaga sa kanya. Nang isipin ni Nick kung paano siya naging isang beteng at hindi na siya magkakaroon ng mga babae, naisip niya kung sulit pa ba ang buhay. Sa pag-iisip, nag-alabang mapangwasak na galit sa kanyang puso. Nais niyang wasakin ang buong mundo. Nais niyang gawing yunak ang lahat ng lalaki. Maghintay ka. Ang galit ng pamilya C at ni young Master Melves ay sa iyo. Sigaw ni Nick. Nilabanan niya ang sakit sa kanyang pandiya habang bumagapang siya at pinaharurot ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, makalipas ang 2 minuto, kinailangan niyang huminto dahil sa sobrang sakit. Hindi niya kayang i-drive ang sarili niya. Agad siyang tumawag kay Tucker Melves. Bata. Master Melves, nasaraan na ako ng loob.
Ang aking mga testicle ay nasira. Baka maging eunuch ako. Dapat ipaghiganti mo ako. Sigaw ni Nick. Ha? Sinong gumawa nito? Tanong ni Tucker Melvis. Anak ni Brianna Melvis. Sagot ni Nick. The asterisk man it. Si Richard asterisk. Sa Rockefeller Manor, tiningnan ni Alex Rockefeller ang kanyang ina, si Madam Brittany Rockefeller. Nay, kilala mo ba kung sino si Tucker Melvis? Nagtatampo ang ekspresyon ng mukha ni Madam Brittany. Hindi, ayoko. Mukhang wala siyang magandang intensyon. Sabi ni Waltz Floor. Parang hindi ko na kayang itago forever. Kailangan ko pa ring harapin ang pamilya Melvis. Sa kasong iyon, punta tayo saglit. Gusto kong makita kung ano pa ang gusto nilang kunin sa akin, sabi ni Madam Brittany. Noong si Madam Brittany ay 10, siya at ang kanyang ina ay parehong Nolason. Kung ang kanyang ina ay hindi nagkataon na nagtataglay ng 2 antidote pills, matagal na silang parehong patay. Dahil ang kanyang ina ay naapektuhan ng mas malaking halaga ng lason kaysa kay Madam Brittany, ang kanyang katawan ay napinsala pa rin sa kabila ng pag-inom ng antidote pill. Sa huli, nakayanan niyang kumapit ng 6 na taon bago tuluyang namatay. Hindi ba gustong maghiganti ni Madam Brittany? Siyempre, ginawa niya. Gayunpaman, dahil sa namamatay na hiling ng kanyang ina, pinigilan niya ang lahat ng iyon sa kanyang puso. Hindi niya sinabi sa asawa ang tungkol dito. Ngayon kung magiging mapilit pa rin ang pamilya Melvis, hindi mananatiling tahimik na biktima si Madam Brittany. Mabilis na dumating ang 8:00. Sa Marangyang Golden Dragon Banquet Hall ng Shangri-La Hotel, isang malawak, bilog na mesa na maaaring upuan ng 6 na po ang inilagay sa loob. Gayunpaman, kakaunti lamang ang mga tao doon. Young Master Melvis, 8 na. Masyado sigurong takot lumapit ang mga tanga. Singil tayo sa Rockefeller Family House. Hindi ako makapaghintay na patayin siya. Ang nagsalita ay walang iba kundi si Nick. Nakaupo siya sa isang wheelchair. May babaeng nakatayo sa likod niya. Ang kanyang pandiya ay tila napakalaki. Iyon ay dahil nakabalot ito ng gauze. Naka-opera lang niya. Siya ay nakumpirma na nawala ang kanyang mga testicle at hindi na siya magiging tunay na lalaki muli. Kahit may prosthetic implant siya, peke pa rin ang mga iyon. Sa sandaling ito, kinasusuklaman ni Nick si Alex. Determinado siyang makita kung paano papatayin ni Tucker si Alex. Kung hindi, hindi siya makakahanap ng aliw. Kaya naman kahit masakit, gusto niyang ma-discharge na siya sa ospital at pumunta rito. Si Tucker ang lalaking nakaupo sa malapit habang umiinom ng alak. Mukhang mas bata siya kay Alex. Napatingin si Tucker sa orasan sa dingding. Late na sila. Pinakaayaw ko sa mga nahuhuli. Napatingin si Nick sa isang lalaki na tila natutulog sa isang sopa sa sulok ng bulwagan. Ang lalaking iyon ay si Shadow, isang taong partikular na nakatuon sa pagpatay. Parang wala man lang siyang sense of presence. Biglang nagmulat ng mata si Shadow. Nandito na sila. Sinabi niya. Kabanata 12:03. Nandito sila. Ang lakas talaga ng loob nilang dumating. Hindi na ako makapaghintay. Gusto kong gawing eunuch ang B** na ito. Pagkatapos nito, dahan-dahan ko siyang hihiwain. Iyan lang ang paraan para mapawi ang poot sa puso ko. Sumirit si Nixie ng masama. Habang nakatingin siya sa labas ng pinto, may nakita siyang halimaw sa kanyang mga mata. Ang taong nagtulak sa kanyang wheelchair ay talagang kanyang kasintahan. Anak din siya ng isang kilalang pamilya sa Alaska. Ang kanyang pangalan ay Angie Homer. Medyo maganda si Angie. Gayunpaman, pagkatapos malaman na ang mga testicle ni Nick ay durog, hindi na siya interesado sa kanya. Kailangan pa ba ng eunuch ng girlfriend? Nanatili lang siya dito dahil naging target niya si Tucker Melvis. Kung ikukumpara kay Nick, isang hindi mahalagang figure sa pamilya si, natural na nagkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan ng apo ng presidente ng Divine Constabulary. Napatingin si Angie kay Tucker. Nick, si Young Master Melvis ang pinakamagagandang tao sa mundo. Mayroon din siyang mahusay na kakayahan sa martial arts. Siguradong ipaghihiganti ka niya. Pagkatapos noon, tumakbo si Angie kay Tucker at lumuhod sa harapan niya.
Inawakan niya ang kanyang sapatos at hinalikan pa ang mga tip nito. Young Master Melves, sobrang nahirapan si Nick. Maging ang kanyang mga testicle ay naputol. Hindi na siya pwedeng maging lalaki. Ako. Ano ang gagawin ko sa hinaharap? Dapat mong ipaghiganti, Nick. Kakaiba ang naramdaman ni Tucker na hinalikan ni Angie ang kanyang sapatos. May kasabihan na hindi dapat ay bully ang asawa ng kaibigan. Gayunpaman sa ilang kadahilanan, kakaiba ang pakiramdam na ay bully siya. Tinulungan ni Tucker na tumayo si Angie. Sa proseso, hinawakan niya ang kanyang baba gamit ang kanyang daliri. Sa gulat niya, hinalikan ni Angie ang daliri niya at sinipsip ito sabay dilaan ng dila. Ang pagkilos na ito ay mas nakatutokso. Tumawa si Tucker. Huwag kang mag-alala. Si Nick ay ang aking mabuting kaibigan. Nasugatan ang kanyang mga testicle dahil sa akin. Talagang ipaghihiganti kita at siya. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa titig ni Shadow nang tumingin siya sa kanila ng walang pakialam. Para siyang nakatingin sa ilang patay na tao. Tama iyan. Sa kanyang mga mata, sina Nick at Angie ay mga patay na tao. Si Shadow ay ganap na hindi nakaimik. Sa pagkakataong ito, ang pagpunta dito para patayin at pagnakawan sila ng kanilang pera ay dapat ay isang patagong operasyon. Kailangan niyang ilihim ito kay Geronimo Melves. Gayunpaman, malamang na nawala si Tucker sa kanyang isip. Sa kabila ng pagiging sikreto nito, isinama niya talaga ang best buddy niya. Ang problema, dinala pa ni Nick ang girlfriend niya. Tingin mo nagbabakasyon ka dito. Ito ay isang nakamamatay na bakasyon. Naisip ni Shadow. Samantala, dumating si Alex Rockefeller at ang iba pa. Nandito lahat sina Alex, Madam Brittany Rockefeller, Maya Howard, Waltz Floor, at Holly Yates. Sino si Tucker Melves? Tanong ni Alex. Sinubukan pa rin ni Tucker na kumilos ng cool sa pamamagitan ng pagturo sa orasan. Sabihin mo sa akin. Anong oras na ngayon? Tumingin si Alex sa orasan. 8 na. Anong problema? Short-sighted ka ba? Kaya ba hindi ka makakita ng malinaw? Bang! Inampes ni Tucker ang kanyang palad sa mesa. Sa tingin ko bulag ka. 8 ba? Malinaw na 8:00 lampas na ng minuto. Ano ang sinabi ko? Sinabi ko sa iyo na dito ka ng 8:00. Late talaga kayong lahat ng 1 minuto. Ham. E ano ngayon? Tanong ni Alex. Lumuhad kayong lahat. Kung hindi, maging handa sa pagsalubong sa galit ng pamilya Melves. Buong pagmamalaking tumayo si Tucker. Handa siyang tanggapin si Alex at ang iba pang kasama nila na lumuhad sa harapan niya. Ang isa sa inyo ay isang inabandonang anak na babae na nakatakas sa pamilya Melves 10 taon na ang nakalilipas at ang isa pa ay ang inabandonang anak ng anak na babae na iyon. Ito ang iyong pinakadakilang kaluwalhatian na maaari kang lumuhad sa harap ko, ang lehitimong apo ng pamilya Melves, naisip ni Tucker. Sa huli, napagtanto ni Tucker na ang mga taong ito ay nakatingin sa kanya na para bang siya ay isang tanga. Sino ang tatay mo? Tanong ni Madam Brittany. Kay. Hindi ba ikaw yung auntie ko na pinalaya sa pamilya? Tanong ni Tucker. Nang makita kung paano hindi nagsasalita si Madam Brittany, nawala ng interes si Tucker. Ang aking ama ay si Bennett Melves. Kumunat ang noo ni Madam Brittany. Ibig sabihin ba ni Bennett ang humiling sa iyo na hanapin ako? Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Si Bennett Melves ang nagpilit kay Madam Brittany na uminom ng soul-scattering poison ilang taon na ang nakakaraan at muntik na siyang mamatay. Paano niya nakalimutan? Since you're so direct, auntie, hindi na ako magpapatalo pa. Nabalitaan ko na itinatag mo ang Lush Cosmetics. Ang unang bagay na gusto ko ay pirmahan mo ang dokumentong ito, sabi ni Tucker. Balasahin. Inihagis niya ang isang dokumento sa lupa. Nakita ni Madam Brittany na ito ay isang equity transfer contract para sa Lush Cosmetics nang kunin niya ito. Nais niyang ilipat niya ang 100% ng equity ng Lush Cosmetics sa pangalan ni Tucker. Tumawa si Madam Brittany. Naturally, hindi niya lalagdaan ang dokumentong ito.
Sabi mo ito ang una. Ano ang pangalawa? Tanong niya. Ang pangalawang bagay. Sinira ng anak mo ang testicles ng matalik kong kaibigan. Nangako akong ipaghihiganti siya. Kaya kailangan kong problemayan ang iyong anak na nagkataon na aking pinsan na tanggalin ang kanyang sariling mga testicle bilang isang paraan ng paghingi ng tawad, Tucker Haram. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1204. Nagtaas ulit ng kilay si Madam Brittany Rockefeller at ngumiti. May iba pa ba? Iyon lang ang dalawang bagay na hinihiling ko sa iyo, sabi ni Tucker Melvis. Naiintindihan. Tumango si Madam Brittany. Kung naiintindihan mo, pirmahan mo. Sabi ni Tucker. Pagkatapos. Clang. Naghagis ng dagger si Tucker sa harap ni Alex Rockefeller. Putulin mo. Dahil magpinsan tayo, binigyan kita ng napakatalam na punyal. Ang isang solong hiwa ay magagawa. Nakatakas ka sa pamilya Melvis dati. Dapat mong maunawaan na ang paglaban ay walang saysay. Habang lumalaban ka, mas lalo kang nasasaktan. Tumawa si Tucker. Matapos sabihin ni Tucker ang mga bagay na ito, si Nixie, na nakaupo sa isang wheelchair, ay nagsimulang tumawa ng malakas. Piraso ng she asterisk T. Sino ang nagtanong sa iyo na basagin ang aking mga testicle? Ngayon, napakasarap sa pakiramdam na putulin ang iyong sariling mga testicle, hindi ba? Pagdating ng panahon, babantayan ni Young Master Melvis ang mga magagandang babae sa paligid mo para sa iyo. Kinuha ni Alex ang punyal at tiningnan ito. Lumingon siya saka tumingin kay Madam Brittany. Ma'am, hindi mo gustong hanapin sila para sa gulo. Ngayon, sila ang hindi hahayaang mamuhay tayo ng mapayapa. Ano ang iminungkahi mong gawin natin? Tanong ni Alex. Biglang lumingon si Madam Brittany. Kaharapin mo ito. Hihintayin kita sa bahay. Akala niya may bago. Nakapagtataka, ito na naman ang ganitong uri ng hindi makatwirang paggamot. Sa katunayan, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, gusto pa rin ng pamilya Melvis na kitilin ang kanyang buhay. Pagkatapos pirmahan ang dokumento, isa pang bahagi ng soul-scattering poison ang malamang na naghihintay sa kanya. Naramdaman na naman ni Madam Brittany kung gaano kawalang awa ang pamilya Melvis. Pagod na siya dito. Tumango si Alex. Ito talaga ang nasa isip niya. Holly, pauwiin mo na si nanay. Bili ni Alex. Oh. Napatingin si Holly kay Shadow na nakaupo sa sofa. Malamig ang kanyang tingin at tila wala siyang pakialam sa kanya. Ang paglilinang ng lalaking ito ay hindi gaanong kahanga-hanga. Akmang aalis na silang dalawa, sa wakas ay nagsalita si Shadow. Dahil dumating ka, bakit ka mag-aatubiling umalis? Gumalaw ang anino sa bilis ng kidlat. Matapos tumalbog ang kanyang mga paa, tumakbo siya patungo kay Madam Brittany na parang multo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang puting ilaw ang kumislap. Isang madugong kislap ang lumitaw. Biglang nakaramdam ng liwanag si Shadow sa ilalim ng kanyang mga paa. Naisip niya na ang makapangyarihang featherwalk na ipinagmamalaki niya ay talagang naging mas advanced sa sandaling ito, at pinayagan siya nitong umakyat ng mas mataas pa. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, nabigla siya ng husto. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang mga paa. Badam! Badam! Ang kanyang mga paa ay talagang natanggal ng maayos mula sa gitna ng kanyang mga hita. Kung wala ang bigat ng kanyang mga paa, nagawang umakyat ng kanyang katawan. Gayunpaman, hindi na siya makakarating ng ganoon kadali. Awa! Naaawang sigaw ni Shadow. Nahirapan siyang tanggapin ang isang ending. Si Alex ay tila isang ordinaryong tao na walang kapangyarihan. Paano siya nakagalaw sa ganoong kabilas at nagtataglay ng ganoon kalakas na kapangyarihan? Paano nagawang putulin ni Alex ang kanyang mga binti sa isang hampas lamang? Sa pagkakataong iyon ay biglang tumalikod si Holly at umatake gamit ang kanyang palad. Ang kanyang palad ay direktang tumama sa noo ni Shadow. Bumagsak ang anino sa lupa, dumilim ang buong mukha niya. Namatay siya on the spot. Biglang tumahimik ang buong hall. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Dilat na dilat ang mga mata ni Tucker. Isang malamig na sensasyon ang lumitaw sa kanyang puso.
Si Shadow ang taong pinakaasahan niya para sa laban na ito. Paano siya mamatay? Ikaw. Ang lakas ng loob mong patayin si Uncle Shadow. Umiyak si Tucker. Nakakagulat ka ba? Karaniwan akong pumapatay ng mga peste na tulad niya sa isang hampas lang ng palad ko. Oh, tama. Ang dagger ay talagang medyo matalim. Maaari mong ibalik ito. Pinitik ni Alex ang kanyang daliri at ang punyal ay bumaril pasulong na parang kidlat. Tinakpan ni Tucker ang kanyang pandiya sa susunod na segundo habang siya ay sumigaw sa hysteria na parang baliw. Kabanata 12:05. Nawasak din ang testis ni Tucker Melvis. Sa isang solong hiwa, higit sa kalahati ng mga organo ang nahulog. Ang mga maliliit na piraso na nakakapit pa sa kanyang pandiya ay tiyak na hindi rin mailigtas. Pumulo ang dugo sa tuloy-tuloy na agos. Kumunat ang noo ni Waltz Floor sa medyo naiinis na paraan. Mabilis niyang hinugot ang mantle at inilapag sa lupa upang hindi damaloy ang dugo at madumihan ang kanyang sapatos. Sobrang dumudugo siya. Maaari bang maputol ang isang arterya? Tanong ni Waltz kay Alex Rockefeller. Tumango si Alex. Posible. Hindi pa siya pwedeng mamatay. May mga tanong pa ako sa kanya, he said. Tumakad pasulong si Alex at tinapik si Tucker sa isa sa kanyang mga pressure point para pigilan ang pagdurugo. Gayunpaman, ang mukha ni Tucker ay mapatla pa rin. Ang kanyang mga binti na ngayon sa matinding sakit ay hindi mapigilan ang panginginig. Patuloy na tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Napabuka ang mga mata at bibig ni Angie Homer sa gulat. Tinuro niya si Alex. Ikaw. How dare you do this? Siya ang young master ng pamilya Melvis ng Alaska, apo ng presidente ng Divine Constabulary. Hindi ka ba natatakot na patayin ng Pangulo ang iyong buong pamilya? At sino ka? Tanong ni Waltz. Noon lang napagtanto ni Angie na kamamatay lang ng mga taong ito sa makapangyarihang Mr. Shadow. Ginawa pa nilang eunuch ang dalawang young masters mula sa pamilya C at pamilya Melvis. Ang mga ito ay lubos na labag sa batas ng mga tao. Samantala, si Angie ay isang batang babae lamang mula sa isang third-rate Alaskan family. Wala silang pag-aalinlangan na saktan siya. Hindi man lang nilainggan ni Alex si Angie. For some reason, medyo nakaramdam siya ng inis sa loob. Ang hitsura ng kalungkutan sa mga mata ng kanyang ina nang umalis ito ay naging dahilan para hindi siya komportable. Sa sandaling iyon, marahang hinawakan ni Maya Howards ang kanyang kamay. Noong umalis si nanay, ang ibig niyang sabihin ay ayaw na niyang itago ang katotohanan sa nangyari. Gayunpaman, tiyak na ayaw niyang balikan ang nakaraan. Kaya kailangan nating alamin ang eksaktong sitwasyon mula sa mga miyembro ng pamilya Melvis. Tinawakan ni Alex ang kamay niya bilang ganti. Kahapon sinabi pa niya sa akin na hindi kailanman kinasusuklaman ni Lola ang lalaking iyon. Ito ay dahil hindi niya kasalanan, ngunit kasalanan ng panahon. Gayunpaman, bigla akong nakaramdam ng pag-aalala. Paano kung ang mga bagay ay hindi tulad ng naisip niya? Maaaring wala na itong anumang pagkakahawig ng sangkatauhan. Maaaring may masamang intensyon ng pamilya Melvis sa simula pa lang. Mas lalo siyang nasaktan dito, sabi ni Alex. Maya-maya iniyakap ni Maya si Alex at idiniin ang mukha nito sa mukha niya. Huwag kang mag-alala. Hindi kasing mahina si nanay gaya ng iniisip mo. Nasa kanya pa rin ikaw, ako, si Waltz, at si Holly. Kahit na kailangan nating labanan ang mundo, hindi tayo matatakot. Proa. Sa sandaling iyon, biglang nagpakawala ng malakas na sigaw si Tucker. Laban sa mundo. Kayo lang mga tao. Ang isa sa inyo ay isang inabando ng anak na babae, pinalayas mula sa pamilya Melvis, at ang isa ay ang B***star na kanyang ipinanganak. Anong karapatan mong magsabi ng mga yabang na bagay? Wala sa inyo ang nakasaksi sa tunay na kakayahan at kapangyarihan ng pamilya Melvis. Nauunawaan ko na ikaw ay isang grupo ng mga ignorante at hindi nakakaalam ng mga tao. Gayunpaman, sa mga darating na panahon, makararanas ka ng lubos na kawalan ng pag-asa. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Naging malamig ang tingin ni Alex.
Sabihin sa amin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa aking ina. Tumura si Tucker, B** ang nanay mo. Ano ang masasabi tungkol sa kanya? Hindi ba't isa lang siyang B** na ipinanganak ng isang secret agent? Natigilan ang grupo ng mga tao. Secret agent. Maging tiyak, sabi ni Alex. Bakit ko sasabihin sa iyo? Ako, nagsimulang sumigaw si Tucker. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, kinuha ni Waltz ang punyal at sinaksak ito sa talampakan ng kanyang paa. Oo. Kaya napatunayan na si Tucker ay hindi isang taong may malakas na kalooban. Agad niyang isiniwalat ang lahat. Sikretong ahente ng gobyerno noon ang lola mo. Nagpanggap siya bilang isang showgirl sa isang nightclub sa Michigan. Matapos maitatag ang Amerika sa isang iglap, ang organisasyong kinabibilangan niya ay sumuko sa kanya. Nahuli siya noon ng aking lolo. Pagkatapos noon, nagpakasal ang lola mo sa lolo ko. Gayunpaman, hindi pa rin niya tinatalikuran ang kanyang mga dating gawi. Nagpatuloy siyang magtrabaho bilang ahente ng especially iya at sinubukang hatiin ang Amerika. Gayunpaman, nakita ng aking lolo ang kanyang plano. Siya at ang kanyang anak na babae ay pinilit na uminom ng laso na alak, paliwanag ni Tucker. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1206. Hindi ko alam kung paano kayo nabuhay ng nanay mo pero yun lang talaga ang alam ko. Itigil na ang paikot-ikot sa punyal, pakiusap. Puputulan na ang paa ko. Sigaw ni Tucker. Iyon ay dahil hawak pa rin ni Waltz ang isang punyal sa buong panahong ito. Dahil dito, nabigla ang lahat. Lumingon si Maya kay Alex. Baka hindi totoo ang sinabi niya. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa sinabi niya. Umiling si Alex. Hindi siya nagsisinungaling. Gamit ang kanyang third eye, natukoy niya kung nagsisinungaling si Tucker. Kung abnormal na malakas ang mental power ni Tucker, hindi niya ito made at go. Gayunpaman, masasabi ni Alex na ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip ay isang pangkaraniwang tao. Sagot ni Tucker. Oo, hindi ako nagsisinungaling. Kaya pwede ba akong pumunta? Ano sa tingin mo? Tanong ni Alex. Ang sakit ay hindi matitiis. Lumuhad si Tucker sa lupa sa natitirang lakas. Pinsan, sobra talaga akong nasasaktan. Pabayaan mo na lang ako. Ako ay iyong kamag-anak, hindi ba? Pasensya na. Mali ako na nakarating ako sa California. Hindi ko dapat sinubukang kunin ang Lush Cosmetics sa iyo. Oh please, maawa ka na lang. Umiling si Alex, if I didn't have any powers of the sort, pakakawalan mo pa ba ang pamilya natin? Ang lalaking ito dito ay isang advanced Earth na ranggo na manlalaban. Sa simula, naglabas pa siya ng mamamatay tao na aura sa aming mag-ina. Kaya hayaan mo akong magtanong sa iyo. Nandito ba siya para patayin tayo? Huwag mo nang subukang magsinungaling. Pinahit muli ni Waltz ang punyal sa kanyang binti. Si Tucker ay nasa sobrang sakit na ang kanyang buong katawan ay namamanhid, dahan-daang napunta sa isang neuroleptic shock. Labis niyang pinagsisihan ang kanyang ginawa. Naisip niya noong una na ang Lush Cosmetics ay isang matabang piraso ng karne, isang pambihirang regalo mula sa kanyang lola. Sino ang mag-aakala na si Alex ay napakalakas na tao? Noon lang naalala ni Tucker ang nangyari sa Moonlight Lake kahapon. Yung lalaking nakasakay sa alon, nakipaglaban sa hindi kilalang matanda na nagdulot ng kaguluhan sa lugar. Siya ba iyon? Kaya ang malaking pagsabog na iyon ay hindi isang bomba tulad ng kung paano espekulasyon ng aking ama. Ito ay mga pagsabog ng chi energy mula sa labanan. Nakakatakot lang iyan. Nang ilabas ni Waltz ang punyal, naghahanda na isaksak ito pabalik, sumigaw si Tucker, hindi. Magsasalita ako. Magsasalita ako. Si Shadow ay nasa isang misyon na patayin ka at ang iyong ina. Piff. Pagkatapos ay walang awang sinaksak ni Waltz ang binti ni Tucker. Oo. Nasabi ko na sa'yo ang totoo. Bakit mo ako sinaksak? Malamig na ngumiti si Waltz. Dahil gusto ko. Tanong ni Maya, sino ang nag-utos? Naningkit ang mga mata ni Tucker. Aking lolo. Umiling si Alex. Nagsisinungaling ka.
Agad na kinuha ni Waltz ang kanyang punyal at sinaksak ito sa kabilang binti ni Tucker. Arg! Ayos lang. Sasabihin ko sa iyo ang totoo ngayon. Tatay ko. Ang tatay ko ang nag-utos. Nanlamig ang mga mata ni Alex. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Zachary. Nandito na ang mga Melves. Alam mo ba ang tungkol dito, Xavier? Ramdam ni Zachary ang pagdurog ng kanyang puso. Alex, naghihinala ka bang nilik ko ang lokasyon mo? Maaari kong ipanumpa sa aking buhay na hindi ako nagbigay ng anumang impormasyon tungkol sa iyo sa pamilya Melves. Nanatiling tahimik si Alex ng 2 segundo. Kakapatay ko lang ng nagngangalang Shadow. Ang taong ito na tinatawag na Tucker Melves ay nasa aking mga kamay. Gusto mo bang sumama? Nasa Shangri-La Hotel ako. Pupunta ako dito sa 1 segundo. Sagot ni Zachary at agad na umalis. Nagawa niyang makarating sa loob ng 10 minuto pinagpapawisan ng bala. Nang mapansin ni Nick si Zachary, nagliwanag ang kanyang mga mata at napasigaw siya, Mr. Xavier. Tulong. Ako si Nick C mula sa pamilya C sa Alaska. Ang mga taong ito ay mga mamamatay tao. Arestuhin sila. Kabanata 1207. Si Nixie ang pangatlong anak ni Mercy, ang ikatlong kapatid sa pamilya. Isa lamang siyang mayaman na maliit na batang lalaki na hindi mahusay sa pag-aaral o trabaho. Ang mga C ay nagbigay sa kanya ng higit pang mga pagkakataon kaysa sa isa, ngunit ang lahat ng pagsisikap na iyon ay napatunayang walang silbi. Sa kalaunan, hindi na nila sinubukang tulungan siya, sumuko sa kanya at tuluyan na siyang pinatabi. Gayunpaman dahil bahagi pa rin siya ng pamilya C, nakita na niya noon si Zachary. Alam ni Nick na si Zachary ay isa sa 4 na dakilang tagapangalaga ng Divine Constabulary, isa sa mga kampo ni Geronimo. Hindi ba siya isa sa atin kung gayon? Kaya naman agad siyang sumigaw ng tulong nang makilala niya ito. Hindi niya alam si Alex pala ang tumawag kay Zachary. Nang pumasok si Zachary sa silid, tuluyan niyang hindi pinansin ang mga salitaan ni Nick. Sinubukan pa nga ni Nick na lumipat sa kanya gamit ang wheelchair, ngunit sinipa siya ni Zachary at naglakad papunta sa iba. Nang mapansin niya ang sitwasyon ni Tucker, nagulat siya ngunit nilainggan niya si Alex at nagtanong, Alex. Ayos ka lang ba? Ano? Natigilan sina Nick at Angie. Paano nakilala ni Mr. Xavier ang taong ito? Mukhang close sila. Xavier, pinatay ng punk na ito ang isa sa pinakamagaling nating manlalaban sa pamilya. Pinatay niya si Shadow. Pinutol niya pa ang D*6 ko. Malupit at uhaw sa dugo ang lalaking ito. Bakit hindi mo siya arestuhin? Sigaw ni Tucker. Kahit narito ang iyong ama, hindi niya ako kayang turuan kung paano gawin ang mga bagay. So, sino ka sa tingin mo? Malamig na tinitigan ni Zachary si Tucker. On his way here, naisip na ni Zachary kung kanino siya papanig. Alam niya na talagang kailangan niyang pumanig kay Alex para sa kanyang pagsasanay sa martial arts at sa Divine Constabulary. Kung siya ay uupo at pag-isipan ang tungkol dito dahil siya ay anak ni Brittany, pagkatapos ng lahat ayon sa kanyang kaalaman tungkol kay Geronimo, ang Pangulo ay hindi magiging bias kay Tucker kahit kaunti. Sabi ni Alex habang nakaturo kay Shadow, sinabi niya sa amin na pinadala ng presidente ang lalaking ito para patayin kami ng nanay ko. Ano? ***. Galit na galit si Zachary at sinampal ng malakas si Tucker sa kanyang mukha. Nagkulong ang presidente kani-kanina lang. Nanumpa siya sa kanyang buhay na kailangan niyang magtagumpay. Kaya sabihin mo sa akin paano siya nagbigay ng ganoong mga utos. At saka, alam naman ng lahat na sa lahat ng anak niya pinakamahal ng presidente si Brianna. Bakit niya tatangkaing patayin ang kanyang pinakamamahal na anak at apo? Sinadya ni Alex iyon para makita niya ang pananaw ni Zachary. Gayunpaman, ayon sa kanyang mga salita, ang mga bagay ay hindi nagdaragdag. Xavier, may itatanong sana ako. Totoo bang binigyan ng Pangulo ng laso na alak ang aking ninang at ang kanyang ina noon? Tanong ni Maya. Hindi makapaniwala si Zachary sa kanyang narinig. Hindi pwede. Walang paraan lang. Kalokohan yan. Bakit bibigyan ng presidente si Madam Yvonne at Lady Brianna ng laso na alak?
Dapat magalit siya para magawa iyon. Patuloy ni Maya, sabi niya, spy daw si Madam Yvonne noon. Sinubukan pa niyang ipagkanulo ang sarili niyang bansa pagkatapos magpakasal sa pamilya Melves. Umisi si Zachary, hindi. Diyos, hindi. Alam ko na ang sinasabi mo ngayon. Pawang mga maling akusasyon iyon. Ang Red Guard ay ang mga nanggugulo sa mga ebidensya na naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Ang bastos na si Hollis ang nag-akusa sa kanya, ngunit nakita ng presidente ang kanyang mga kasinungalingan at pinatay siya dahil sa galit. Natigilan si Zachary, gulat na gulat ang ekspresyon niya. Teka, naiintindihan ko na. Siguradong umalis si Madam Yvonne at Lady Brianna sa bahay dahil dito. Akala ba nila pabigat sila sa presidente? Hindi, teka, anong sinabi mo kanina? May laso na alak. Anong laso na alak? Sino ang nagbigay niyan sa kanila? Pabalik-balik si Zachary na halatang nalilito. Kaya ito ang dahilan kung bakit tila uhaw sa dugo si Alex. Di niya talaga akalain na ganoon na lang ka-harsh ang pakikitungo sa sarili niyang ina at lola. Higit sa lahat kahit na nakakakuha ng laso na alak hindi kinasusuklaman ng kanyang lola si Geronimo. Matapos pakinggan ang nangyari noon siguradong patay na si Zachary. Hindi pwede yun. Malamig at mabagsik ang ekspresyon ni Alex. I'm guessing may isang uri ng sikreto ang nasa likod nito. Maaaring walang alam si Tucker tungkol dito ngunit maaaring ang kanyang ama. Sumagot si Zachary, Alex, kaya ang sinasabi mo ay nilainggan ni Alex si Tucker. Tawagan mo ang tatay mo. Sabihin sa kanya na dumating upang iligtas ka bago mag-alas 12. Kung hindi siya dumating papatayin kita. Walang awa. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1208. Natigilan si Tucker. Ito ay mabuti, hindi ba? Pag sinabi ko sa tatay ko ang tungkol dito, tiyak na magpapakita siya na may pinakamalakas na puwersa na mayroon kami sa aming pamilya. Ano ang kinatatakutan ko? Agad naman siyang pumayag. Gayunpaman nang ilabas ni Tucker ang kanyang telepono, inagaw ito ni Zachary sa kanyang mga kamay. Inailan ni Zachary si Alex at bamulong. Alex, sa palagay ko dapat mong pag-isipan ng mas maaga ang pagpaplano. Ang pamilya Melves ay hindi mahina. Iba talaga ang kapangyarihan nila. Kung sinubukan mong tawagan siya ngayon kay Bennett, dadalhin niya ang kanyang pinakamalakas na puwersa. Magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Kung gayon, ano ang iminumungkahi mo? Dapat maghintay tayo. Maghintay hanggang matapos ang presidente sa pagsasanay. Tiyak na magdadala siya ng hustisya para sa inyong dalawa. Kung ano ang ginawa mo kay Tucker, tutulong akong mamagitan sa sitwasyon. Hindi na ako makapaghintay. Sabi ni Alex habang inilalabas ang nakaka-pressure niyang aura sa kanyang paligid. Bagamat half-step grandmaster si Zachary, pakiramdam niya ay dinudurog siya ng isang higanting bundok. Nabawi lang niya ang balanse pagkatapos umatras ng ilang hakbang. Sa kabila nito, patuloy pa rin niyang kinukumbinsi si Alex. Alex, hindi mo maintindihan kung gaano sila kalakas. Ang mga Melves ay higit na makapangyarihan kaysa sa alinmang maharlikang pamilya ng Alaska. Hindi lang sila may presidente na nagbabantay sa kanila kundi mayroon din silang Divine Constabulary. Sa nakita ko nitong mga nakaraang dekada, siguradong matatag ang mga Melves sa kanilang lakas. Nag-hire sila ng maraming master. Sa tingin ko mayroon silang tulad ng 4 na Grandmasters. Hindi magandang makipag-head-to-head sa kanila. Ang presidente lang ang makakaresolba sa sitwasyong ito ng mapayapa. Tanong ni Alex kailan siya matatapos. Pinunasan ni Zachary ang ilong niya. Ako. Hindi ito tinukoy. Tanungin kita kung ganoon. Kung muntik nang mapatay ang nanay mo dahil sa lason, ano ang gagawin mo? Kung may humiling sa iyo na putulin ang sarili mong disik. Kung may gustong pumatay sa iyo at manakawan ng iyong kayamanan, ano ang gagawin mo? At kung talagang si Bennett Melves ang nasa likod ng lahat ng ito, masisiguro mo ba ang kaligtasan ng aking ina kung sinubukan niyang patayin muli? Patuloy na lumakas ang aura ni Alex habang nagsasalita.
Sa isang punto, ang malaking, bilog na mesa sa likod niya ay hindi makayanan ang presyon at ito ay gumuho. Lumunok si Zachary at sinabing, pero kung talagang magsisimula ka ng away, ilalagay mo ang iyong sarili sa matinding panganib. Nang matapos si Zachary sa kanyang pangungusap, isang boses ang nagmula sa labas ng bintana. E ano ngayon? Gusto ko talagang makita kung gaano kalakas ang malalaking pamilyang Alaska na iyon. Kaming mga Rockefeller ay walang takot sa panganib. Pumalo ng lahat at tumingin sa bintana. Isang magandang babae ang nakaupo sa sil ng bintana na walang pakialam. Gayunpaman, ito ang ika-12 palapag. Isang banayad na simoy ng hangin ang dumampi sa silid, kinahaplos ang mga lilang kurtina at ang kanyang maganda at malasotla na buhok. Tita, kailan ka dumating? Bahagyang nagulat si Alex. Palaging lumilitaw si Tita Rockefeller nang wala saan. Medyo nakakatakot na isip ni Alex. Matagal na akong nandito. Ikaw ay walang utang na loob na maliit na bagay. Parang hindi ako importante sa'yo ha. Hindi mo binigay ang number mo. Bumaba si Tita Rockefeller mula sa bintana at lumapit sa kanila. Nang malagpasan niya si Nick, agad niya itong sinampal hanggang sa mamatay, hindi man lang siya sinulyapan. Halos himatayan si Angie sa takot nang makita ang ganoong kabilas na pagpatay. Maging si Zachary ay natakot din. Malamig na ungol ni Tita Rockefeller, kailangang maghanda sa kamatayan ang sinumang magtangkang samantalahin ang mga Rockefeller. Tawagan ang kanyang ama ngayon. Isama niya ang kanyang mga tauhan. Kabanata 1209. Kasalukuyang nakatira si Ruby sa pinakamalaking silid ng Melves Manor sa Alaska dahil siya ang unang asawa ni Geronimo. Ito ay matatagpuan sa silangang bahagi ng ika-4 na palapag ng manor. Sa oras na iyon, maliwanag ang kanyang silid. Si Ruby, nasa late 70s, ay hindi pa natutulog. Naghihintay siya ng magandang balita, naghihintay na tawagan siya ng apo para sabihing matagumpay na nakuha ang Lush Cosmetics. Si Geronimo ay may 3 asawa, si Ruby ang una at si Lexia ang pangalawa. Si Ivan ang pinakamamahal niya, kaya nagplano si Ruby para lang mapalayas siya. Si Ruby ay kinokontrol ang buong pamilya sa loob ng maraming taon na gustong magmana ng Divine Constabulary. Gayunpaman, ang Divine Constabulary ay palaging nagsusumikap sa martial arts at credits. Kaya naman, hindi mahalaga kung si Bennett ay nagtatrabaho bilang pangkalahatang tagapamahala sa loob ng mga dekada. Imposible lang na siya ang magiging presidente. Sa kabilang banda, inilagay ni Lexia ang lahat ng kanyang pagtuon sa pamamahala ng mga negosyo. Maganda ang kanyang ginagawa nitong mga taon na kumikita ng daan-daang bilyong tubo. Sa isang lipunang inuuna ang yaman, natural na napataas ni Lexia ang kanyang katayuan sa loob ng pamilya. Halimbawa, ang mga sweldo at mga alay ng mga kasambahay para sa mga profesional na martial artist ay pinamamahalaan niya lahat. Ito ay maliwanag na kayamanan na nagpapataas ng kahalagahan ng isang individual. Ang mga Grandmaster na kinuha nila ay mas pinaboran si Lexia kaysa kay Ruby dahil ang pagsasanay sa martial arts ay isang magastos na pagsisikap. Gayunpaman, kung nakuha ni Ruby ang Lush Cosmetics, iba ang mangyayari. Hindi niya maiisip kung ano ang mararamdaman sa pamamahala sa negosyong ito na kumikita ng $1 trillion na kita sa isang taon. Alam ni Ruby na lalampas ito sa imperyo ng negosyo ni Lexia sa loob ng isang taon, madudurog siya sa ilalim ng kanyang mga paa at mapapayuko ang mga Grandmaster sa harap niya. Baka humingi sa akin si Geronimo ng pera habang pinagmamasdan ang mood ko. Nakakakilig lang to. Naghihintay na rin sina Bennett at Bailey sa kanilang villa. Hindi lang sila makapaghintay na marinig mula kay Tucker. Nay, sinabi ni Tucker na inimbitahan niya si Brianna at ang kanyang anak na makipag-usap sa negosyo sa 8:00 naroon si Shadow para tumulong din. Narinig ko na siya ay isang advanced earth rank fighter. Ang kanyang mga paraan ng pagpatay ay kasing brutal din ng mga half-step Grandmaster. So I'm sure na walang mangyayaring masama, ngiti ni Bennett. Gayunpaman, hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa isa pang detalye. Talagang isinama ni Tucker si Nixie at ang kanyang kasintahan upang harapin ang dalawang iyon. Nang malaman ito ni Bennett, naramdaman niyang parang kinagat siya ng aso. Baliw ba siya?
Di ba niya alam na kailangan nating ilihim ito? Paano niya hahayaan ang mga tagalabas na iyon na malaman ang tungkol dito? Salamat sa Diyos inutusan ko si Shadow na patayin sila. Ngunit hindi ko maaaring sabihin sa aking ina ang tungkol dito, baka siya ay talagang mabaigo kay Tucker. Tumango si Ruby. Mabuti. Malaki na ngayon si Tucker kaya maganda na sinimulan niyang ihanda ang sarili niyang landas. Mukhang hindi niya inilantad ang kanyang pagkakakilanlan pagkatapos hilingin sa maliit na bitik na iyon na makipagkita. Hanggat nagawa niyang mailabas siya, lahat ay gagana ayon sa plano. Gayunpaman, walang ideya ang matandang babae na inilantad ni Tucker ang kanyang sarili bago ang pulong. Pinasigaw pa niya si Nick ng Brianna Melves na nagpapakita na nakita niya ang maskara ni Brittany. Kung malalaman ito ng matandang babae, malamang naisusuka niya ang buong dugo dahil sa galit. Sa totoo lang, tanga lang ang apo niya. Beep. 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 Noon lang tumawag si Tucker. Nang mapansin ni Bennett ang kontak sa kanyang telepono, tuwang-tuwa siya. Tucker ang tumatawag. Mukhang naayos na ang lahat. Sumagot siya. Kamusta? Sunod niyang nalaman, narinig ni Bennett ang paghikbi ng kanyang anak. Tatay, tulong. Tulungan mo ako. Tawag. I pray. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 12:10. Natigilan si Bennett. Tucker, anong nangyari? Anong mali? Nasaan si Shadow? Maya-maya may boses ng lalaki na nagmula sa kabilang linya. Patay na si Shadow at hostage ko ang anak mo. Halika at salubungin ako sa gitna ng Moonlight Lake sa California bago mag-alas 12. Ihintayin kita doon, ngunit sa bawat minutong huli ka sa pulong puputulin ko ang isang daliri ng iyong anak. Ang lalaking nagsalita ay si Alex na dinurog ang telepono sa sandaling sinabi niya ang lahat ng gusto niya. Koy. Sino ka? Sabi ko, sino ka? Koy. Si Bennett ay nagsimulang magpanik, sumigaw, at sumigaw ng buong lakas. Gayunpaman, nasira ang telepono ni Tucker bago siya nakasagot. Tumalon sina Ruby at Bailey, tinanong siya ano ang nangyari. Ano ang sinabi ni Tucker? Nagsisimula ng mamula ang mga mata ni Bennett. Na-hostage si Tucker. Patay na rin si Shadow. May nagsabi sa amin na iligtas siya sa gitna ng Moonlight Lake bago mag-alas 12. Sinabi pa niya na puputulan niya ang isang daliri niya sa bawat minutong late tayo. Ano? Paano ito nangyari? Pinagpapantasyahan lang ng dalawang babae ang kanilang masasayang buhay matapos maging trilyonaryo. Talagang hindi nila inaasahan na madudurog ang kanilang mga pangarap sa isang iglap. Sa gitna ng Moonlight Lake. Hindi ba doon nangyari ang Grandmaster Battle kagabi? Pumalon ulit si Bailey. Kuya, bakit nila hiniling na magkita tayo doon? Sinusubukan ba nilang gumamit ng parehong trick at maglagay ng mga bomba sa ilalim ng tubig para mapatay nila tayo ng sabay-sabay? Agad namang sinabi ni Ruby, Hindi ka makakapunta sa ganoong lugar. Tanong ni Bennett kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Gusto mo ba talagang mamatay si Tucker sa harap ng ating mga mata? Ang mga mata ni Ruby ay puno ng poot habang siya ay natitasad sa kanyang mga salita. Hayaan mo si Soraya, sabi niya pagkatapos mag-isip tungkol dito. Natigilan si Bennett. Si Soraya ay isang maliit na mistekrank na babae. Anong kabutihan ang maidudulot niya sa atin? Pati si Shadow namatay. Sabi ni Ruby, si Soraya ay isang team leader sa Divine Constabulary, kaya nasa likod niya si Sean, isa sa 4 Great Guardians. Siguradong makakahanap din si Lexia ng iba pang malalaking pamilya para protektahan din siya. Kaya't hanggat 2 Grandmaster ang sumama sa kanya, tiyak na mailigtas nila si Tucker. Nagtanong si Bennett na, hindi ka ba nag-aalala na baka may magbunyag ng ginawa natin sa nakaraan? Sagot ni Ruby, huwag kang mag-alala, ang pipi ni Soraya para hindi niya malaman ang katotohanan. Tsaka hindi alam ng mga B***** na yun Yvonne at Brianna kung ano ang nangyari noon. Sigurado akong ang gusto niya ngayon ay paghihiganti. Kung sila ay papatayin kaagad, ito ay tulad ng pagpatay ng 2 ibon sa isang bato. Wala nang makakapaglantad ng katotohanan kung patay na sila.
Sa itaas ng Moonlight Lake ay isang crescent moon. Isang mahinang simoy ng hangin ang gumawa ng bahagyang alon sa tubig. May 3 metrong bangka na lumulutang sa tubig. Tila walang mga sagwan, ngunit nagawa pa rin ng bangka na tumulak laban sa hangin. Paralisado si Tucker sa sahig na parang bangkay. Wala na ang yabang na ipinakita niya sa umaga. Ang sakit ay hindi matiis na nagdulot sa kanya ng mental breakdown. Ang gusto lang niyang gawin ay tapusin ang impyerno ng bangungot na ito na sana ay panaginip lang ito. Gayunpaman, ang pasulpat-sulpat na pagtitig doon ay nagpaalala sa kanya na ito ay katotohanan. Sa kabilang banda, isang lalaki at isang babae ang nakatayo sa dulo ng bangka, hindi siya pinapansin. Mukhang nandito lang sila para maglakbay at mamasyal. Ang dalawang ito ay halatang sina Alex at Tita Rockefeller. Bumalik sina Waltz at Maya sa Rockefeller Manor kasama sina Brittany at Holly. Napagpasyahan nila na pinakamahusay na magtago sila sa sandaling ito kung sakaling magpanik ang pamilya Melves at gumawa ng isang bagay na labis. Hindi ko inaasahan na ikaw ay isang mahalagang figure. Ang apo ng presidente ng Divine Constabulary. Pambihira. Sabi ni Tita Rockefeller sabay tapik sa balikat niya. Pagkasabi nito ay ginulo niya ang buhok nito at pinaikit ang mga mata. Medyo humahaba na ang buhok mo. Dapat mong putulin ito. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Alex. Hindi siya ang pinakakomportable sa gayong pagpapalagayang loob. Tinampal niya ang kamay niya. Koy, huwag mong gawin iyan. Baka isipin ng iba na asawa kita o ano. Natigilan si Tita Rockefeller at tumawa. Baka ako. Kabanata 12:11. Ang pagkarinig sa pangungusap na iyon na nagmumula kay Tita Rockefeller ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Alex. Walang alinlangan tungkol sa kagandahan ni Tita Rockefeller. Ito ay sa paraan na dinala niya ang kanyang sarili kung saan kahit na ang pinakamayaman sa mga mayayaman at sikat ay hindi umaasa na maabot ang hangin ng kumpiyansa. Siya ay tulad ng mga ulap sa abot-tanaw na bahira ng malambot na kulay at patuloy na nagbabago, hindi kailanman mahuhuli o kontrolado, kaya't ang lahat ay maaari lamang humanga at sambahin ang gayong kagandahan. Kaya niyang gampanan ang pagiging cool at sophisticado, gayon din ang pagiging sweet at maganda. Minsan masaya siyang kasama, ngunit sa ibang pagkakataon, itaboy ang isang tao sa isang pader. Tumigil ka sa pagbibiro ng ganyan. Mabilis na naputol ang eye contact ni Alex. Kay, obviously, nagbibiro ako. Ako ang iyong tiyahin pagkatapos ng lahat. Huwag na huwag mong hahayaang mahuli kitang nag-iisip tungkol sa anumang bagay sa mga linyang iyon o baka mababash ka. Habang patuloy ang pagtatalo ng dalawa, sinundan sila ni Zachary sa isa pang bangka. Siya ay tensyonado at kinakabahan para kay Alex tulad ng paglalakad sa isang mahigpit na lubid. Kakababa lang niya sa telepono kasama ang dalawa pang Grandmaster mula sa Divine Constabulary na tumanggi na sumama habang nagbibigay ng mga dahilan tungkol sa hindi pakikialam sa mga usapin ng pamilya. Oh well, ipapaliwanag ko ang mga pasikot-sikot kapag ang pamilya Melves ay nagdala ng isang eksperto. Naputol ang kanyang pag-iisip nang may umalangaw-ngaw na tubig sa unahan. Nakita niyang wala na sina Alex at Tita Rockefeller at isang bangkang walang laman ang natitira sa alon kasama si Tucker sa loob. Saan sila nagpunta? Tumalon ba sila sa tubig? Hindi maintindihan ni Zachary kung bakit sila tumalon sa dagat at wala siyang makitang sinuman sa paligid ng lawa sa ganitong oras ng gabi. Xavier, tulungan mo, ilabas mo ako dito. Sigurado akong magpapasalamat ang aking lolo sa iyo. Ngayong wala na sila, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para makatakas. Si Xavier naman ay sinulyapan lang siya at hindi pinansin. Nataranta si Tucker at nagsimulang gumalaw. Xavier, may konsensya ka ba sa pagiging dakilang tagapangalaga ng Divine Constabulary? Ang lolo ko ang presidente ng Divine Constabulary at ang tatay ko ang general manager. Maaari mo bang tuparin ang pangalan ng isang mahusay na tagapangalaga kung hindi mo ako tutulungan kapag ako ay kinidnap? Umiti lang si Xavier. Iligtas mo ang iyong hininga. Si Alex ang elder ng Divine Constabulary.
Maswerte ka na hindi ko pinutol ang ulo mo doon at noong sinubukan mong nakawin ang kanyang mga mahahalagang bagay at nagbalak na patayin sila. Kung tungkol sa lolo mo, walang kasiguraduhan kung sino ang ililigtas niya. Dahil dito, hindi gumagalaw si Tucker. Siya ang elder ng Divine Constabulary. Paano ito posible? Bakit hindi? Ganti ni Xavier. Sa lalong madaling panahon, magiging Great Guardian din siya. Kung ako sa iyo, tapat na ako sa lahat ngayon. Si Mr. Rockefeller ay hindi isang taong makakasama mo o ng iyong ama. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Tucker, ngunit mayroon pa rin siyang pag-asa para sa kanyang ama na pagdating niya, mapapagtagumpayan niya si Alex at ang kanyang tiyahin sa isang iglap. Ang pamilya Melves ay may 4 na dalubhasang Grandmaster sa kabuuan. Tiyak na walang sino man sa Amerika ang makakalaban niyan. Ilang sandali matapos ang tunog ng tilamsik ng tubig, sina Alex at Tita Rockefeller ay bumangon mula sa lawa at lumapag sa ibabaw na may matatag na paa. Ito ay isang bihirang kasanayan kahit na sa mundo ng mga martial artist. Sa malapitang inspection, maging si Xavier ay nabigla dahil wala ni isang patak ng tubig ang dam-aikit sa kanilang damit pagkatapos nilang lumangoy. Ito ay tunay na misteryoso. Anong ginawa niyo sa ilalim ng tubig ngayon? Tanong ni Xavier para masatisfy ang curiosity niya. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 12:12. Umiti si Alex pero nanatiling tahimik. Si Richard Asterisk. Alas 11 ng tanghali nang lumipad ang isang helicopter mula sa paliparan ng California, dumiretso sa Moonlight Lake. Sa flight ay nakaupo si Soraya Melves, Sean Baker ng 4 Great Guardians at isang Grandmaster mula sa pamilya Melves na nagngangalang Lachlan at 2 half-step Grandmasters. Ang pamilya Melves ay walang pagsisikap na hanapin si Tucker. Halika na. May 1 oras pa. Baka maabot pa natin. Sabi ni Soraya. May pakialam siya dahil pinsan niya ang kinidnap. Please Soraya, hindi na kailangang magpanik. 20 minuto lang bago makarating sa Moonlight Lake sa pamamagitan ng chopper. May oras pa tayo para tingnan ang lugar. Humawa si Sean. Glenn, masyado kang seryoso. Pareho kaming Grandmaster. Kasama ang 2 half-step Grandmasters, walang lugar na bawal sa amin. Alam mo, ito ay kakaiba kung paano si Bennett mismo ay hindi sumama. Hindi ba niya gustong iligtas ang buhay ng kanyang anak? Sabi ng tiyuhin ko, may importante siyang meeting ngayong gabi kaya wala siyang choice kundi manatili, paliwanag ni Soraya. Napabuntong hininga si Sean at iniisip kung pinili niyang manatili sa kanyang opisina kasama ang kanyang sekretarya sa kaginhawaan. Ano sa tingin mo ang kidnapping? Tanong niya. Umuso si Soraya. Ang kidnapper ay may sama ng loob sa pamilya Melves, dating especially iya para sa National Secret Organization. Ang pagkidnap sa aking pinsan ay isang paraan para makapaghiganti. Basta't kumpirmahin natin na ligtas ang pinsan ko, agad natin silang papatayin. 11:30 PM na noon. 2 maliliit na bangka ang umalis mula sa gilid ng Moonlight Lake at pumunta sa gitna. Makalipas ang 15 minuto, palapit na ang mga bangka. Ang bawat isa ay isang bihasang martial artist na may hindi kapani-paniwalang paningin. Ang liwanag ng buwan ay nagbigay daan sa kanila na makita ang 20 metro sa unahan, lalo na sina Alex at Tita Rockefeller, na bilang mga magsasaka, ay may diwa upang mapahusay ang kanilang paningin. Ito ay nagbigay daan sa kanila upang tumingin sa lampas 100 metro mula sa bangka. Hindi ako makapaniwala na ang 2 ito. Ulalas ni Alex. Kilala mo ba sila? Tanong ni Tita Rockefeller. Isa siya sa mga Great Guardians mula sa Divine Constabulary na nakalaban ko, isang Grandmaster. Malilim gaya ng dati, ha? Divine Constabulary. Anong ginagawa mo dyan? Habang nag-uusap ang dalawa, sa wakas ay nakita na sila ng 2 pang bangka. Ha? Bakit siya? Halos sumigaw si Soraya. Hindi niya akalain na ang kumidnap kay Tucker ay si Alex Rockefeller. Malamig at matalim ang tingin ni Sean, ngunit ang paghihiganti at galit ay nag-alab ng maliwanag sa kaibuturan nito. Sinira ni Alex ang kanyang essence treasure at pinahirapan siya ng backlash.
Masakit pa rin na parang bitik hanggang ngayon. Maghihiganti siya. Nakakatawang hindi sinasadyang pag-ikot ng kapalaran. Baka sa mukha niya ang pagkagulat ni Lachlan. Paano inagaw ng 2 taong ito na walang kasanayan sa martial arts si Mr. Tucker? Yung B-star dyan ay isang psychic user. Bulalas ni Sean. Umagalpak ng tawa si Lachlan. Walang issue iyan. Alam ko kung paano makitungo sa mga gumagamit ng psychic. Hinding-hindi niya ako malalampasan. Sa pamamagitan nito, naghanda siyang maningil at iligtas si Tucker. Biglang may boses na nagsalita. Well, kung hindi sina Lachlan Glenn at Sean Baker. Ako si Zachary Xavier. Naparito ako upang mamagitan sa sitwasyong ito. Kabanata 12:13. Ano? Zachary, bakit nandito ka rin? Labis na nagulat si Soraya sa sitwasyon. Ibang-iba ito sa naisip niya. Agad namang huminto si Lachlan na nakilala si Zachary at nagsalubong ang mga kilay. Zachary, anong klaseng tagapamagitan ka? Ibig sabihin kilala mo rin ang kidnapper. Hindi siya kidnapper kundi ang elder ng Divine Constabulary. Siya rin ang maternal na apo ng presidente ng Constabulary. Sabi ni Zachary. Nag-aalala si Zachary na baka magkaroon ng gulo lalo na't sariwa pa ang scuffle nina Alex at Sean. Ang unang pagpupulong na ito ay talagang walang puwang para maiwasan ang hidwaan. Ano? Napabuntong hininga si Soraya, hindi maproseso ang impormasyong ito. Natahimik ang iba. Kung malalaman ni Ruby Lamar ang tungkol kay Soraya na hindi nagplano ng pagpatay sa isang grupo dahil sa mga salita ni Zachary, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Gayunpaman, hindi niya mahuhulaan na si Zachary ay pupunta sa lahat ng lugar dito. Nagmamadaling sabi ni Sean, hindi napigilan ang kanyang mga salita. Zachary, sa tingin mo hindi ko malalaman kung may apo sa ina ang presidente. Saan ang galing itong apo, ha? Oh, tama yan, ang iyong. Ang kasabwat dito ay may lihim na pagkakakilanlan. Wala akong mahanap na bakas kung sino siya. Wala bang paraan na maaaring peke ang kanyang pagkakakilanlan? Sarcasm ang lumabas sa mga sinabi ni Sean. How dare this crew? Hindi lang siya naglakas loob na kidnapin at saktan ng apo ng Pangulo, kundi nagpanggap pa siya ng kanyang pagkatao at nagpanggap na apo ng Pangulo sa ina. Wala siyang karapat-dapat kundi kamatayan bilang parusa. Glenn, tulungan mo akong ibaba siya ngayon din. Siya talaga ang apo ng Pangulo sa ina. Siya ay natigilan si Zachary. Pinutol ni Tita Rockefeller. Xavier, bakit hindi ka tumayo sa ngayon? Dahil dito, tila si Zachary ang nasa ilalim ng hinlalaki ni Tita Rockefeller. Agad na nag-pipe up ulit si Sean. Sino ang babaeng ito ngayon, Zachary? Nagpunta ka upang maghanap ng tulong sa labas sa pagbabalak laban sa apo ng Pangulo. Nagsimulang mag-rant si Tucker, ayaw niyang madamay ang kabilang partido sa mga salita ni Zachary. Sean, ang lalaking ito dito ay matagal nang nagtaksil sa Divine Constabulary at sa amin. Ang mga taong ito ay mga especially iya mula sa National Secret Organization na nakalusot sa Divine Constabulary at gusto nilang buluhin ang Amerika at ibagsak ang bansa. Ang takot na malaman ay ginawa ni Tucker ang lahat ng sisihin sa partido ni Alex ng sabay-sabay. Sa kanyang pagmamadali, tuluyan niyang nakalimutan na nasa kamay pa pala siya ng mga tauhan ni Alex. Si Sean, gayunpaman, ay tuwang-tuwa. Pagkatapos ng mga salita ni Tucker, hindi mahalaga kung si Zachary ay isang especially iya. Maaari niyang gamitin ang pagkakataong ito para patayin siya at ituring siyang pantungan para maging pangulo. Glenn, ano pang hinihintay mo? Patayin ang mga taksil. Umungol si Sean na unang hamampas. Ang target niya ay walang iba kundi si Zachary Xavier. Saglit na nag-alinlangan si Lachlan bago kumilos, nag-zip patungo sa bangkang sinasakyan ni Alex sa bilis ng kidlat. Isang hostage. Palunos-lunos. So what if pareho silang psychic users? Kung walang kasanayan sa martial arts, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon laban sa kidlat ng isang grandmaster. Mamatay. Nakita ni Lachlan na 1 metro lang ang pagitan nila ni Alex. Sa ganoong distansya, maaari niyang tapusin ang mga ito sa himpapawid, hindi banggitin kung paano pa rin si Alex na naninigas sa takot.
Wala man lang silang fighting spirit. Tumayo si Soraya sa gilid. Nasaksihan niya ang eksenang nangyayari sa kanyang harapan at naisip ang kunin si Alex mula noong nailigtas niya ang buhay nito. Ngunit kung iisipin na isa siyang taksil sa Amerika, walang ibang naghihintay sa kanya ngayon kundi kamatayan. Boom! Tarat-tarat! Dumiretso ang kamao ni Lachlan kay Alex. Ayon sa kanyang mga plano, ang suntok na ito ay mapupuksa siya ng tuluyan. Nang tumama ang kamao sa ulo, nawalan siya ng balanse. May hindi tama. Hindi iyon ang pakiramdam ng suntok sa ulo. Pagkurap, nakita niyang nawala na ang bangka, gayon din si Alex. Boom! Tarat-tarat! Ang kanyang kamao ay tumama sa ibabaw ng tubig at nabali. Marahas na tumalsik ang tubig at tumaas ang agos ng tubig ng 10 metro. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 12:14. Walang babala ang barko at ang mga tauhan nito ay nawala lahat. Siya ay nahulog sa lawa na may isang splash, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkalito. Saan sila pumunta? Ganoon din ang nangyari kay Sean habang umaakyat siya patungo sa bangka. Parehong si Zachary at ang bangka ay misteryosong naglaho rin. Tumingin siya sa paligid ngunit wala siyang nakitang bakas ng bangka kahit saan. Kabaliwan ito. Sean, nangyari din ba sa'yo? Parang dumiretso sa salamin ng walang nakikitang tao. Eksakto. Ano itong panlilin lang? Sigaw ni Sean, nauutal. Ilusyon, ito ay dapat na isang ilusyon. Sigaw ni Lachlan habang bumubulusok siya mula sa tubig, basang-basa ang kanyang damit at bulo-bulo ang kanyang buhok. Sabi mo psychic user siya, diba? Mahusay silang gumamit ng mga ilusyon kaya tiyak na lumikha siya ng isang kapaligiran ng ilusyon at kami ay nahuli dito. Anong gagawin natin ngayon? Glenn, hindi ba dapat eksperto ka sa mental power? Tumanggo si Lachlan. Wala akong ideya na ang lakas ng kanyang pag-iisip ay napakalakas hanggang sa puntong nahuli ako bago ko napagtanto ito. Ngayon, dapat tayong manatiling alerto at iwasan ang anumang pananambang na kanyang binalak. Matapos marinig iyon, agad silang napaharap sa likuran at nanatiling alerto upang depensahan ang anumang pag-atake. Kinuha ni Alex ang kanilang maingat na mga galaw at ekspresyon. Isang sarkastikong tawa ang ibinigay ni Tita Rockefeller. Ang daming mangmang na mga tanga. Si Zachary, gayon paman, ay napailing sa kaibuturan. Gulat at respeto niyang tiningnan si Alex. Alex, ito. Anong uri ng makajos na kasanayan ito? Ginamit mo ba talaga ang iyong mental na kapangyarihan upang lumikha ng isang kapaligiran ng ilusyon? Napangiti si Alex. Walang paraan na mayroon akong ganoong uri ng kapangyarihan. Isa lamang itong elementary illusion spell formation. Pagbuo ng spell. Oo. Lalong nabigla si Zachary. Ang mga forma sayo ng spell ay isang uri ng mystic spell na mas mahirap ay master kaysa sa martial arts. Gumagamit ng mystic spells laban sa mga grandmaster ng martial arts. Ngayon iyon ang dahilan kung bakit hindi sila natakot. Kanina, tumalon sina Alex at Tita Rockefeller sa lawa para bumuo ng anteng-anteng sa ilalim ng tubig. Salamat sa Ancestral Witch Doctor na namatay dito, naglagay siya ng force field dito kahapon gamit ang isang set ng spell formations. Gayunpaman nang magsanib puwersa si Alex at ang kanyang tiyahin, bahagyang humina ang force field. Natagpuan nila ang mga forma sayo ng spell ng mas maaga, bagaman, at pinagtagpi-tagpi ang mga ito. Bilang isang resulta, ito ngayon ay nabuo ng isang illusion spell formation na may maliit na hanay. Dumating din ito na may simpleng force field. Si Zachary, bilang mausisa niyang kaluluwa, ay muling nagtanong ano ang mangyayari sa kanila kung sila ay itago sa loob. Nagkibit-balikat si Alex. Wala akong ideya. Baka mananatili na lang sila doon magpakailanman. Kaya naman, matagal nang umalis sa lugar ang kanilang bangka. Binigyan ni Alex ng sipa si Tucker. Mukhang wala nang pakialam ang tatay mo kung patay ka o buhay dahil hindi man lang siya sumama. Hindi ka ampon sa mga kapitbahay, di ba? Parang sumuko na siya sa'yo. Nakaramdam si Tucker ng sakit pati na rin ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Hindi niya akalain na hindi darating ang kanyang ama para sa kanya.
Pag-aliw ni Alex, ayan, hindi na kailangang tumingin sa ibaba sa mga tambakan. Paano kung bibigyan kita ng pabor sa pamamagitan ng pagbabalik sa iyong tahanan at pagtatanong sa iyong ina kung totoo o peke ang iyong ama? Tinusok ni Tita Rockefeller si Alex sa baywang. Nakaramdam si Zachary ng lamig sa kanyang gulugod. Pupunta tayo sa bahay ng pamilya Melves. Tumangala si Alex sa mga bituin, maliwanag ang mga mata. Tama iyan. Gusto kong pumunta ngayon. Tutulungan mo ba ako? Si Richie asterisk. Makalipas ang 3 oras, tumayo sina Alex at Tita Rockefeller sa maluwag na patio sa harap ng tahanan ng pamilya Melves. Hindi sumama si Zachary at hindi siya pinilit ni Alex. Kaya naman, umiwas siya ng bala. Tinitigan ni Tita Rockefeller ang napakalaking pinto sa kanilang daan. Paano tayo papasok? Tanong niya. Sa pamamagitan ng puwersa. Nagpasya si Alex. Mabuti. Gusto ko itong nangingibabaw na enerhiya na mayroon ka ngayon. Ituloy mo yan. Nang lumabas ang mga huling salita sa kanyang mga labi, ibinato niya ang isang paa at itinulak iyon patungo sa pinto. Boom! Tarat-tarat! Gamit ang pagbabagong chi energy, isang napakalaking anino na ilusyon ng isang binti ang bumagsak ng malakas sa mabigat na pinto at bumukas ang pinto sa silid sa kabila. Kabanata 12:15. Boom! Alas 3 ng madaling araw, ang tunog ng pagbagsak ng pinto ng Melves Manor ay masyadong malakas para hindi mapansin. Naririnig ito ng mga pamilya mula sa daan-daang metro ang layo at nagulat sila sa pag-aakalang isa itong pagsabog. Nalaglag ang panga ni Alex. Hindi dahil sa sobrang ingay kundi dahil sa teknik na ginamit ni Tita Rockefeller. Maganda ito kasama siya sa maong at itim na bota. Ang sipa na iyon ay isang perpektong kopya. Tita, ano ang tawag sa estilong iyon? Sutra ng puso ng beauty. Babae lang ang makakapag-aral ng ganitong style para makalimutan mo ang pag-aaral pero ang ganda, di ba? Ang pamamaraan na iyon ay tinawag na Jade's Graceful Kick. Gusto mo bang subukan itong kunin? Kapit-bisig si Alex, si Tia Rockefeller ay nagmarcha sa threshold ng walang pag-aalinlangan. Si Ruby Lamar ay kasalukuyang nasa East Side Villa ng tahanan ng pamilya ni Melves. Isang babaeng may edad na kahit na nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang apo, si Tucker, hindi na kayanin ng kanyang katawan ang pagpupuyat, kaya't nagretiro siya sa kanyang silid at natulog. Pinangarap niyang muling mabuhay si Ivan Wilmer at hiningi ang kanyang buhay, pinipilit ang laso na alak sa kanyang lalamunan, gusto niyang sundan siya pababa para kumanta kasama niya. Sa kanyang abnormal na mahabang dila, umulupot ito sa kanya hanggang sa siya ay napigilan. Sa sandaling ito, isang malaking raket ang tumusok sa kanyang panaginip. Nawala ang bangungot nang biglang nagising si Ruby sa malamig na pawis, ang mukha niya ngayon ay maskara ng takot. Salamat sa Diyos, isa lamang itong bangungot. Ivan Wilmer, kaawa-awang babae, tamasahin ang iyong pakikibaka sa impyerno. Hinding-hindi ka nababalik sa akin. Habang bumubulong-bulong si Ruby sa sarili, isang soundwave ang bumagsak sa kanyang direksyon. Ruby Lamar at Bennett Melves lumabas sa pagkakataong ito. Lumabas ka sa pagkakataong ito. Ang umalangaw-ngaw na mga salitang iyon ay umalangaw-ngaw sa buong looban at bahay na nagbibigay ng sakit sa ulo ng lahat. Kahit na ikaw ang pinakamalalim na natutulog, madyay gising ka. Maraming martial artists sa Melves household ang nakarinig ng kaguluhan at agad na bumangon. Nakaupo sa sala ng Eastside Villa si Bennett Melves na hindi makatulog dahil nakidnap ang kanyang anak, ang kanyang asawang si Ruby, at ang kanyang anak na babae, si Bailey. Napatalon silang tatlo, nagulat matapos marinig ang mga hiyawan. Ano ang nangyayari? Parang may narinig ako. Sinong gustong lumabas agad kayo ni Mama? Narinig ko rin. Hindi ito ang aking imahinasyon. Ito ay totoo. Ilang sandali lang ay tumakbo na palabas si Ruby dala ang gusot na damit. Anak, mayroon bang anumang mga tawag mula sa panig ni Tucker? Tumawag na ba si Soraya? Umiling si Bennett. Hindi rin ako makalusot kay Soraya. Inampres ni Ruby ang mga braso ng sopa. May nangyaring mali. Tumikim si Ruby. Ang mga tao sa labas ng pintuan na iyon, maaari bang sila ay mula sa California?
Sa kalagitnaan ng pag-uusap ay may mga taong sumugod sa kanila. Kabilang sa kanila ay walang iba kundi ang ibang asawa ni Jeronimo Melves na si Lexia. Isa rin siya sa mga mas mahalagang tao sa pamilya Melves, isang dalubhasa sa martial arts at isang bodyguard. Si Lexia ay nakasuot ng Snow White na pajama na may jacket na nakasabit sa kanyang mga balikat. Kahit na hindi na siya teenager, medyo masungit pa rin siya. She asked Ruby point blank, "Big sis, how come may naghahanap ng away dito, even going as far as calling you by your full names?" Sino sila? Inilibot ni Ruby ang kanyang mga mata. Paano ko naman malalaman? Nakababatang kapatid na babae, nagdadala ng maraming tao rito ng ganyan. Ito ba ay isang interogasyon? Hindi naman, nagdala ako ng mga tao dito para protektahan ka. Upang maiwasan ang anumang aksidente na mangyari. Sabi ni Ruby. Nagpadala na ako ng Samberg kasama ang mga tao upang imbestigahan ang pintuan sa harapan, ngunit natatakot ako na ang mga nanghihimasok ay maaaring narito lamang upang manggulo para sa inyong lahat, kaya tinawag ko rin si Alexis, kuya, kung sino sa tingin mo ang sapat na matapang na suntukin. Sa pintuan ng bahay ng pamilya Melves. Sina Samberg at Alexis ang dalawang natitirang Grandmaster na kinuha ng pamilya Melves. Tumango si Bailey. Ito ay isang taong hanggal na walang paggalang. Tawag. I-Prick. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 12:16. Pagkaraan ng huling salita na lumabas sa kanyang mga labi, isang figure ng tao ang bumaril sa silid na parang kidlat. Ang figure ng tao na iyon ay si Samberg na kanina pa tumakbo para tingnan ang pinto. Parang kalalabas lang niya sa oven, ang damit niya ay itim na itim at ang mukha at buhok ay sunog. Samberg, anong nangyari sa'yo? Si Samberg ay talagang isang malayong kamag-anak mula sa panig ng pamilya ni Lexia at siya ay medyo malakas na Grandmaster. Kahit si Lexia ay tinawag siyang Master. Ngunit ang pagkakita sa kanya na ganito ay nagpabuga ng malamig na pawis sa mga tao sa kung gaano kalakas ang kalaban. Si Alexis, isa pang malakas na Grandmaster, ay mukhang nasa masamang espiritu rin. Madam, masama ang sitwasyon. Makapangyarihan ang kalaban. Isa itong cultivation guro at mayroon pa silang hostage na si Mr. Tucker. Walang paraan na mapipigilan sila ng mga martial artists sa pamilya Melves. I'll send you away from Melves family home at once to ensure you are safe, sabi ni Samberg sa pananahimik na boses. Ano? Nagsimulang magpanik si Bennett Melves. Kung kahit na ang mga Grandmaster ay maaaring pumunta, sino ang maaaring magpoprotekta sa kanila? Iyon ay hindi katanggap-tanggap. Nandito ka para protektahan ang pamilya Melves. Paano ka makakaalis, lalo na ngayong may nanghihimasok sa ating tahanan, gusto mong tumakas? May fighting spirit ka ba? Sumimangot si Bennett. Samberg, ikaw ay isang unang henerasyon na Grandmaster, huwag mong sayangin ang pangalan na iyon. Inagaw ang iyong anak ngunit hindi ka man lang sumama upang iligtas siya. Hindi ka man lang ama, lalong hindi isang martial artist. Wala ka talagang masasabi sa ginagawa ko. Siya ay isang Grandmaster at hindi siya natatakot na makipag-usap pabalik kay Bennett Melves. Maging si Jeronimo Melves ay iginagalang siya. Biglang naisip ni Lexia ang sarili niyang apo, si Soraya, at nagbago ang ekspresyon nito. Big sis, sabihin mo sa akin ngayon kung sino ang kumidnap kay Tucker. Inutusan mo ang aking apo na magtipon ng isang koponan upang iligtas siya na sapat na kain na hinala, ngunit ngayon ay narito siya at ang aking apo ay wala kahit saan. Nasaan siya? Mariing tinuro ni Lexia ang tanong kay Ruby. Ang pag-iisip ay bumaon sa isipan ng lahat ng tao sa silid. Totoo yan. Magkasamang lumabas sina Soraya at Master Glenn upang iligtas si Tucker, ngunit wala nang balita mula sa kanila mula noon. Ngayong nandito na ang mga kidnapper sa bahay ng pamilya ni Melves, ibig sabihin patay na silang dalawa. Nagsimulang manginig ang lahat na parang dahon sa pag-iisip na kahit si Lachlan ay maaaring patayin. Sa sandaling iyon, dumating sina Alex at Tita Rockefeller. Kinaladkad pa rin nila si Tucker.
Habang pareho silang naglalakad papasok sa silid, ang lahat ay nagmamadaling na paatras, na para bang isang halimaw mula sa malaking kailaliman ang nakatingin sa kanila. Tatay, Lola, iligtas mo ako please. It. Masakit, pinutol niya ako doon. Nang makita ang kanyang sariling ama at lola, naging emosyonal si Tucker at nagsimulang sumigaw. Ang mga tao ay nagsimulang magmadali at kumilos nang marinig iyon. Sinundan ni Alex ng tingin si Tucker at natagpuan si Bennett Melvez. Umiwas siya ng tingin at tuyong tumawa. Ikaw si Bennett Melvez. Napakaraming kailangan para ipakita mo ang iyong sarili. Iniling kong makipagkita sa iyo sa Moonlight Lake ngunit hindi ka dumating. Hindi mo ba gustong iligtas ang iyong anak? Hindi ko ito maintindihan noon, ngunit ngayon ay napakalinaw na. Tinanong siya ni Tita Rockefeller, ano ang naintindihan mo? Sinipa ni Alex si Tucker gamit ang kanyang paa. Kay, naalala mo ba yung munting usapan natin kanina? Tungkol sa kung paano kita bibigyan ng maliit na pabor at tinanong kung ang iyong ama ay tunay mo. Nasa akin na ang sagot ngayon. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Lamar. Nagsimulang tumawa si Alex, nagbibiro lang kanina pero who would have guessed na nataman siya ng pako sa ulo. Tucker, hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon din. Ang tatay mo ay hindi mo tunay na ama. Iyon ay dahil hindi na kayang magparami ng iyong ama. Ito ay isang problema na nandoon na mula noong siya ay bata pa. Tama ako, hindi ba, Bennett Melvez? Kabanata 12:17. Ikaw, ang daldal mo. Ikaw ang hindi makabangon. Kaya ko pang magtaas ng dumbbell sa edad ko. Nabulag si Bennett sa galit. Ano ang higit na nakakahiya at nakakahiya sa isang tao kaysa sa akusahan na hindi niya ito kayang ibangon? Sumabog sa galit si Ruby Lamar. Tumigil ka nga sa pagsisinungaling mo. Ang aking anak ay may 2 anak na lalaki. Ano ang ibig mong sabihin na hindi siya maaaring magparami? Sino ka? Isang baliw. Napakalakas ng loob na pumasok sa tahanan ng pamilya Melvez at magdulot ng gayong kahihiyan. Siguradong pagod ka na sa buhay. Marahang umiling si Alex. Isa lang ang ibig sabihin niyan na hindi sa iyo ang 2 apo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, huwag mag-atubiling magpa-DNA test. Pagkahinto, sinipa niya ulit si Tucker. Sige, tapos na. Kung anak ka talaga ni Bennett, patay ka na sana. Pero dahil wala ka, handa akong palayain ka. Makakaalis ka na dito. Kung siya ang Tucker mula noon, kinuha niya ang pagkakataong ito nang walang pag-aalinlangan. Alam ng Diyos kung gaano niya nais na ang lahat ng ito ay isang bangungot, ngunit ang mga salita ni Alex ay tumama sa kanyang sarili at nagpaisip sa kanya. Kung si Bennett ay hindi ama, sino? Ang taong ito ay walang dahilan para magsinungaling dahil siya ay sapat na makapangyarihan upang bugbugin ang mga Grandmaster ng ganoon lang. Paano? Paano mo nalaman na ako? Hindi ako anak ng tatay ko. Napangiti si Alex. Anong mahirap? Isang tingin at alam kung hindi kanya anak. Kung gayon, sino ang aking tunay na ama? Kailangan mong tanungin ang iyong ina tungkol dito. Umikot si Alex at dumapo ang tingin niya sa lalaking katabi ni Ruby. Napansin niya kung paano siya tinitigan ng lalaki kanina, halatang puno ng poot. Ngayong isiniwalat niya na si Bennett ay hindi ama ni Tucker, ang kanyang mga tampok ay nagpakita ng gulat at kakilakilabot. May problema talaga sa lalaking ito. Umiti si Alex at itinuro siya habang sinasabi kay Tucker, sa tingin ko ang lalaking iyon doon ay kamukha mo. Ano? Sa sandaling lumabas ang mga salita, ang lahat ay hindi maiwasang lumingon at tumingin sa lalaking pinag-uusapan. Ang pinsan ni Ruby ay isa ring martial artist, ngunit isang may limitadong kakayahan, siya ay nasa intermediate royal rank lamang. Imposible talaga yun. Nagsusuka ka talaga ng kalokohan. Iyon ay ang pinsan ng aking hipag na nagkaroon ng pinsala noong siya ay mas bata na naging dahilan upang hindi siya makapag-reproduce. Agad namang pinabulaanan ni Bailey ang pahayag na iyon. Dagdag ni Tita Rockefeller. The way I see it, pareho silang magkamukha. Hindi na kinaya ni Lexia.
Ang mga lalaking ito ay pumasok sa aking bahay at nagdulot ng malaking kaguluhan para lamang malaman kung sino ang tunay na ama ni Tucker. Pareho kayo. Bakit ka pumasok sa bahay namin noong hating gabi? At saka, ano ang nangyari sa aking apo? Sino ang apo mo? Tanong ni Alex. Sumigaw si Lexia, ang apo ko ay ang kapitan ng Divine Constabulary, si Soraya Melves. Oh. Napaawang ang labi ni Alex. Buhay pa siya. Nasaan na siya ngayon? Hindi ako pumunta dito para pag-usapan ang kalagayan ng apo mo at kung nasaan ka. Nagbago ang mood ni Alex at tumingin siya kay Ruby Lamar. Ikaw ang unang asawa ni Jeronimo Melves, Ruby Lamar. Ikaw bastos, ang lakas ng loob mong kausapin ang nanay ko. Umisi si Bailey. Kumunat ang noo ni Alex, pinandilatan niya si Bailey. Para sa pag-abala sa aking pagsasalita, sampilan ang iyong sarili ng kalokohan. Isang alon ng mental energy ang pinakawalan. Para bang naposes, sinimula ni Bailey na sampilan ang kanyang sarili sa kanyang mga pisngi gamit ang dalawang kamay. Walang sino man sa karamihan ang nangahas na makialam. Ilang sandali lang ay nabuo ang mga pasa at damaloy ang dugo. Si Ruby ay nagsimulang sumigaw sa kanya sa takot. Bailey, tumigil ka, tumigil ka. Nabaliw ka na ba? Gayunpaman si Bailey ay hindi maaaring at hindi tumigil kahit na pagkatapos ng dugo ay hindi titigil sa pag-agos mula sa kanyang ilong na para bang ang bawat sampal ay mas mahirap kaysa sa huli. Ang tanging ingay sa silid ay ang mga tunog ng balat na nagdudugtong sa maselang cheekbones. Sa wakas nawalan siya ng malay at bumagsak sa sahig gamit ang sariling mga kamay. Nanginginig sa takot at takot si Ruby, tinuro si Alex habang sumisigaw, ikaw, halimaw ka. Mga bantay, bantay, patay na ba kayong lahat? Bakit hindi mo pinipigilan ang halimaw na ito? Gayunpaman dahil ang sunog na katawan ni Samberg ay hindi gumagalaw na parang isang piraso ng karbon, walang sino man ang nangahas na umakyat. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 12:18. Paliwanag ni Alex. Hindi mo ako kailangang matakot ng sobra. Wala akong gagawin sa iyo. Sa ngayon. Gusto ko lang linawin ang isang bagay. 45 taon na ang nakalipas, ikaw ba ang nagpilit ng laso na alak kina Ivan Wilmer at Brianna Melves noon? Matalas ang boses niya, halatang humihingi ng sagot. Nang matapos siya, ang mga binti ni Ruby ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan na parang isang buong bundok ang bumigat sa kanyang mga balikat. Halos hindi na siya makatayo. Binalak ni Lexia na tumawag ng mga reinforcement mula sa Divine Constabulary at higit pa mula sa Alaska upang ibalik si Alex sa isang sulok. Gayunpaman sa tanong ni Alex, natigil ang kanyang pag-iisip. Ano ang sitwasyong ito? Tinitigan niya si Alex, ang mga gulong ay umiikot sa kanyang ulo. Ano ang nangyari noon? Naalala niya ang lahat ng matengkad. Si Ivan at Brianna ay nawala sa isang napakabagyong gabi. Nagtawag pa ng typhoon warning. Nabalitaan niyang nakahanap ang Red Guard ng bagong ebidensya na si Ivan ay nagtatrabaho sa underground at gusto nilang arestuhin siya para sa pagtatanong. Tumakbo si Jeronimo palabas para alagaan ito, ngunit hindi na siya bumalik sa gabi. Iyon ang gabing nawala sila. Gayunpaman, walang nakakaalam kung saan pumunta ang dalawa. Pagkabalik ni Jeronimo na walang asawa o anak, halos masira ang bahay sa galit. Noon, may sinabi si Ruby sa mga linya ng baka ayaw ni Ivan na kaladkarin si Jeronimo kasama siya. Pagkatapos ng araw na iyon, walang tigil si Jeronimo sa paghahanap sa kanila. Taon. Ilang taon siyang naghanap ngunit walang resulta. Sino ba ang mag-aakala na pagkaraan ng 45 taon, may darating na kumakatok para itanong kung nilaso ni Ruby sina Ivan at Brianna? Kailangang mayroong isang uri ng kwento sa kasong ito. Kaya naman, nanatiling tikom ni Lexia ang kanyang bibig at tahimik na pinanood ang pangyayari. Sigaw ni Ruby. Nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Bakit ko sila lasunin? Nagsisinungaling ka. Maniwala ka man o hindi, marami akong paraan para maibigay mo sa akin ang katotohanan. Kakalabas lang ng mga salita sa bibig ni Alex nang si Tia Rockefeller ay huminga ng manipis na hangin at kasama nito.
Wala pang kalahating segundo, kumawak siya ng gininto ang balahibo na palaso at inianggulo ang dulo sa ilalim ng lalamunan ni Bennett. Sabihin mo sa amin ang totoo o mamatay ang anak mo. Sabi niya sa simpleng salita. Umiling si Ruby. Sabi ko sa'yo hindi ko ginawa. Kahit napatayin mo siya, hindi ko pa rin kasalanan ang pagkalason sa kanila. Sigurado siya na kung siya ay magiging malinis at ipagtatapat ang lahat, hindi lamang ang kanyang anak ang mamamatay, kundi lahat ng kanyang kadugo ay magdurusa. Kaya kahit na ang kanyang anak ay mamatay, hindi pa rin siya nagsasalita ng anuman. Ang tunog ng palaso na tumutusok sa balat ay umalangaw-ngaw sa silid. Itinulak ni Tita Rockefeller ang palaso sa panga ni Bennett. Humulo ang sariwang dugo, patak ng patak. Takot na takot si Bennett kaya't ang mga panginginig ay bumalot sa kanyang katawan at ang tanging nagawa niya ay mabulunan at magmukmak. Nailok ni Tita Rockefeller ang kanyang mga meridian sa lugar gamit ang espiritual na enerhiya, kaya kahit na ang paggalaw ng isang daliri ay magiging mahirap para sa kanya. Sa eksena, nagbago ang mukha ng bawat miyembro ng pamilya Melves sa isang iglap. Napasigaw si Ruby, bastos ka. The asterisk starred. Sinabi ko sa iyo na hindi ko ito ginawa kaya hindi ko ito ginawa. Kung maglakas loob kang patayin ang anak ko, papatayin kita at ang kaawa-awang babae na iyon kahit pagkamatay ko. Kumunot ang noo ni Lexia. Binata, hindi ko alam kung sino ka, ngunit mapapatunayan ko sa iyo na sila Ivan at Brianna ay umalis ng mag-isa noong taong iyon. Hindi sila Nolason. Lumabas pa kami para hanapin sila. Alam mo ba kung sino sila? Beep. 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 Nakatanggap ng tawag ang telepono ni Alex at nakita mula sa caller ID na ang kanyang ina, si Brittany mismo. Magsalita tungkol sa Diablo. Hindi ka pa rin tulog, ma'am. Nabalitaan ko na pumunta ka para komprontahin ang pamilya Melves sa bahay nila. Paano ako makakatulog pagkatapos kong marinig iyon? Ma'am, isa lang po ang gusto kong malaman. Noon, napilitan ba kayong uminom ng laso na alak ni Lola? Sinong gumawa nito? Sinabi sa akin ni Zachary na hindi maaaring si Jeronimo Melves iyon. Kabanata 12:19. Nanlaki ang mga mata ni Lexia at gulat na napatitig kay Alex. Siya. Anak siya ni Madam Brianna. Sa sandaling iyon, natahimik si Lexia saglit ngunit naririnig ni Alex ang mabilis nitong paghinga. Maghanap ka ng nagngangalang Nicholas. Hindi ko alam kung nandyan pa ba siya pero kung nandoon siya, baka mabigyan ka niya ng mga sagot. Pagkasabi nun ay binaba na ni Brittany ang tawag. Ibinaba ang telepono, napalunok ng hangin si Brittany. Madali para sa isang matalinong babaeng tulad niya na malaman ang ilang bagay. Siya ay hindi kailanman ng ahas na maniwala. Ibinaba ang telepono, sarado ang ekspresyon ni Alex, natigilan sa sinabi ng kanyang ina. Kung talagang may laso na kasama noon, sinong malupit na pipilitin ang isang 10 taong gulang na uminom nito? Jeronimo Melves. Iyon ay tila hindi masyadong makatwiran. Sinong ama ang pipilitin ang sarili niyang anak na may dugong uminom ng lason? Mayroon bang tao dito na nagngangalang Nicholas? Nakaramdam ng pangangati ang katawan ni Alex. Hindi siya magaling sa pagkontrol sa gayong nakamamatay na galit. Sumasakit ang puso niya para sa sariling ina. Sagutin mo ako. Tinapakan niya ang kanyang mga paa at ang isang alon ng napakalaking kapangyarihan ay naglakbay pababa sa lupa, nanginginig at yumanig ang gusali. Nawala ang kulay sa mga mukha ng mga nanonood sa takot na maaaring gumuho ang gusali anumang minuto. Mabilis at malinaw na sagot ni Lexia. Alam ko. Nicholas ba ang sinasabi mo? Nasa concert siya. Magpapadala agad ako ng sundo sa kanya. Daniel, bilisan mo at tawagan si Nicholas. Bilisan mo. Nang matapos iyon, muli siyang tumingin kay Alex at nagtanong, apo ka ni Ivan? Kay salamat. Isang malaking ginhawa. Hinahanap ka ng iyong lolo sa loob ng maraming taon. Sinong makakaakala kung gaano kalaki ang iyong paglaki? Ang lola mo, magaling ba siya? Malamig na tawa ni Alex. I'm sorry, wala akong lolo. Sa pagmamadali, naibalik si Nicholas. Pinapasok ang isang pandak at payat na matandang lalaki. Nang marinig niyang may pumasok, kinilabutan siya.
Ngayong kinaladkad na siya rito, gayunpaman, mas natakot siya kaysa noon dahil wala siyang ideya sa nangyayari. Ikaw si Nicholas. Tinanong ako ng nanay ko na tanungin ka kung gaano mo alam ang sapilitang pagkalaso niya 45 taon na ang nakararaan. Tinilat ni Ruby ang kanyang mga mata at naguguluhan. Ano ang kinalaman ng sitwasyong ito sa matandang ito? Mayroon ba siyang impormasyon sa loob? Namilog ang tingin ni Nicholas. Ikaw ay utol ni Alex. Ang pangalan ng nanay ko noon ay Brianna Melves. Ang buong katawan ni Nicholas ay nagsimulang manginig ng husto. Lumuhad siya sa lupa, tumulo ang luha sa kanyang mga mata at napabulalas siya, salamat sa mga Diyos. Lady Brianna. Little Miss B. Ako, Nicholas, sa wakas ay nakatanggap na ng balita tungkol sa iyo. So, buhay ka pa talaga. Napakaluwalhati. Napakaganda. Dahil dito, wala na akong pinagsisisihan bago mamatay. Bahagyang naantig si Alex sa tagpong ito. Tila pinahanap sa kanya ng kanyang ina ang lalaking ito ng mag-isa ng may dahilan. Gayunpaman sa mga mata ni Ruby Lamar umiikot ang paghamak at poot. Nagkaroon siya ng pagnanasa na agad na patayin ang matandang fossil na ito. Kung iisipin, ang bastos na ito ay ang kanyang lingkod, ngunit sino ang nakakaalam, ang kanyang puso ay nasa panig ni Brianna. The asterisk man. Matanda, bumangon ka muna please. Binuhat ni Alex ang matanda. Tinanong ni Nicholas, ikaw, anak ka ba ni Lady Brianna? Nakita noong bata ka pa. Huli siyang napaluhod. Kahit si Alex ay hindi siya kayang hawakan. Napahikbi siya. Little Master, noon, nagkamali ako sa isang grand guest. Kung hindi dahil sa Lady Brianna na nagmakaawa para sa aking buhay para sa akin, isa na akong nabubulok na bangkay. Nararapat lamang na lumuhad ako sa iyong harapan bilang isang lingkod. Gulat ang Bamalot sa mga nanunood. Ibinuka ni Lexia ang kanyang bibig at naiinip na nagtanong. Nicholas, sabihin mo sa amin dali. Ano ba talaga ang nangyari noon? Bakit partikular kang tinanong ni Brianna? Natuyo ang kanyang mga mata, itinuro ni Nicholas ang isang daliri kay Ruby at Bennett. Sila iyon. Sa lahat ng mga taon na iyon, pinakain niya ang lason kay Madam Yvonne at ipinakain niya ito kay Lady Brianna. Napapikit ng mariin si Ruby, kalokohan. Ikaw na matanda, how dare you use that despicable woman's name to ruin me? Dapat nagmamadali ka na tapusin ang buhay mo. Smack. Ang mga huling salitang iyon ay lumabas sa kanyang mga labi. Till then.